Sa simula ng kwento, may dalawang matatandang lalaki na nag-iinom sa loob ng isang gusali. Isang lalaki na kilala bilang GWY Ryong-chan ang nagsabi sa isa pang lalaki na siya ay may napakalamig na puso. Hindi siya makapaniwala na ang lalaki ay nais lamang ng isang basong inumin matapos hindi sila magkita ng ilang dekada. Ibinuhos ni Ryong-chan ang inumin sa lalaki, at sa sandaling ginawa niya ito, naalala ni Ryong-chan ang unang pagkikita nila ng lalaki noong sila ay bata pa. 40 taon na ang nakalipas, isang mas batang bersyon ng lalaki ang pumasok sa bahay ni Ryong-chan at hiniling na gamitin niya ang teknik ng Great Regression upang ibalik siya sa nakaraan. Nabigla ang batang Ryong-chan. Ang Great Regrets na teknik ay isa sa pinakamalaking nagawa ng pamilya GWY. Isa itong teknik na pinag-aralan ng matagal at ipinasapasa sa kanilang angkan. Ito ay napakahirap gawin at halos imposible. Sinubukan din ni Ryong-chan na tapusin ang teknik, ngunit kinailangan niyang sumuko. Ang lalaki rin ay sumuko matapos makita ang 5 materyales na kinakailangan para makumpleto ang teknik. Alam niyang hindi niya makakamtan ang mga materyales na yun. Nang bumalik sa bahay ang lalaki kay Ryong-chan, tiningnan niya ito bilang isang pagkakataon upang subukang makuha ang mga kinakailangang materyales. Sinabi niya sa misteryosong lalaki na tutulungan niya siya kung maipapakita nito ang mga kinakailangang materyales para sa teknik. Ang unang materyal ay ang Thunder Bell, isang sagradong bagay mula sa Heavenly Wind Call. Ang susunod ay ang Divine Incense Pressure, na sagradong bagay mula sa pamilya ng Divine Dragon. Ang pangatlo ay ang Core Essence ng 1,000 taong gulang na karpa. Ang ika-4 na bagay ay ang Secret Demonios Soul, mula sa kulto ng demonyos. Ang ika-5 materyal ay mga balitang 5 milyon na hindi na hiningi ni Ryong-chan dahil madali niya itong makukuha. Matapos ang ilang dekada, nakuha ng misteryosong lalaki ang unang 3 bagay. Gayunpaman, upang makuha ang Secret Demonios Soul ng demonic cults, kinailangan niyang mawala sa mundo ng matagal. Nagpalit ang eksena at bumalik tayo sa kasalukuyan. Sinabi ni Ryong-chan sa lalaki na naniniwala siyang namatay na siya sa isang hindi kilalang lambak. Tinanong niya ang lalaki kung paano nito nakuha ang lahat ng mga materyales. Ang lalaki, na nawala na ng kaliwang kamay, ay uminom ng kanyang inumin at sinabi kay Ryong-chan na isinumpa niya ang teknik ng Great Regression dahil sa mga kinakailangang mga material nito na mahirap mahanap. Inamin niya na minsan niyang naisip patayin si Ryong-chan habang kinukuha niya ang mga materyales. Hindi nasindak si Ryong-chan sa sinabi ng lalaki. Tiningnan lang niya ito. Napagtanto niya na napakabata pa niya nang una niyang makilala ang lalaki, ngunit ngayon ay matanda na ito, na may mga uba na sa kanyang buhok. Napansin ni Ryong-chan na nagbago ang paligid ng lalaki. Naisip niya kung nagbago ang lalaki upang magtagumpay sa pagkuha ng mga materyales na makuha niya. Uminom si Ryong-chan at tinanong ang lalaki kung bakit niya gustong bumalik sa nakaraan. May mabagsik na ekspresyon sa mukha ng lalaki nang ipahayag niya kay Ryong-chan na nais niyang bumalik sa nakaraan upang maghiganti. Nagulat si Ryong-chan sa narinig. Tinanong niya ang misteryosong lalaki kung imposible bang makamit ang kanyang paghihiganti sa kasalukuyang antas ng kanyang mga kasanayan. Tinanong niya kung talagang kailangan nitong bumalik sa nakaraan upang makamtan ang kanyang layunin. Ipinaliwanag ng lalaki kay Ryong-chan na hindi sapat ang kanyang mga kasanayan ngayon. Tinanong ni Ryong-chan ang pangalan ng taong labis na kinamumuhian ng lalaki. Sa seryosong tingin ng lalaki, sinabi nito kay Ryong-chan na nais niyang patayin si Wang Moody. Nagulat si Ryong-chan sa narinig. Si Wang Moody ay ang martial artist na responsable sa pagkamatay ng mga pinuno ng 3 pinakamalalakas na grupo sa mundo ng Merim. Pinatay niya ang pinuno ng Merim Alliance, ang ginagalang na Orthodox leader ng Alliance, at ang Heaven's Demon. Siya ay kilala bilang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan. Siya ang pinakamalakas na tao sa kanilang panahon. Sinabi ni Ryong-chan sa lalaki na hindi niya magagawang maghiganti kay Moody, kahit bumalik pa siya sa nakaraan. Ngunit ipinahayag ng lalaki kay Ryong-chan na kailangan niyang patayin si Wang Mugabe kahit anong mangyari. Ibinunyag ng lalaki na ang Heavenly Demon na pinatay ni Wang Mugabe ay ang kanyang ama. Nabigla si Ryong-chan sa narinig. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi siya naghahanap ng paghihiganti dahil sa pagkamatay ng kanyang ama o ng taksil niyang kapatid. Hindi niya ito itinuturing na malaking isyu para sa mga taong isinuko na ang kanilang buhay sa mga demonyo. Tinanong ni Ryong-chan ang tunay na dahilan ng lalaki. Sinabi ng lalaki na noong araw ng pag-atake, pinatay ni Wang Mugabe ang mga tagapaglingkod, mga kusinero,
at maging ang mga batang walang kaalaman sa martial arts. Pati mga pusa at aso ay pinatay. Nagulat si Ri Yongchan sa narinig at sinabing hindi kailanman gagawin ni Wang Mugabe ang ganoong bagay. Hindi niya ito pinaniwalaan. Ipinaliwanag ng lalaki na wala siyang pakialam kung hindi siya paniwalaan, ngunit hindi niya kayang patayin si Wang Mugabe sa panahon na ito, kaya kailangan niyang bumalik sa nakaraan. Sinabi ng lalaki kay Ri Yongchan na tatanungin niya si Wang Mugabe kung bakit kailangang pumatay ng mga inosenteng bata ang isang taong kasing lakas niya. Gusto niyang itanong ito bago niya ito patayin. Nakaramdam ng awa si Ri Yongchan para sa lalaki. Sinabi niya sa lalaki na kung magtagumpay itong bumalik sa nakaraan, hihilingin niyang paboran siya. Pinakiusapan niya ang lalaki na hanapin siya sa nakaraan. Tinanong ng lalaki si Ri Yongchan kung ano ang dahilan ng kanyang hiling. Matapos mag-isip, sinabi ni Ri Yongchan na nais niyang pigilan siya ng lalaki sa pagpapakasal. Naging tahimik ang silid, natawa ang lalaki, ngunit seryoso si Ri Yongchan at sinabi niyang gusto niyang mamuhay ng mag-isa habang buhay. Ngumiti ang lalaki at ipinangako kay Ri Yongchan na tutuparin niya ang kanyang hiling pagkatapos ng kanyang misyon. Pagkatapos nito, dinala ni Ri Yongchan ang lalaki sa silid kung saan isasagawa ang teknik. Ngunit bago makarating, muntik nang matamba ang lalaki. Agad siyang tinulungan ni Ri Yongchan at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ng lalaki na nawalan siya ng isang braso at isang mata habang kinukuha ang mga materyales, ngunit para sa kanya, mura na itong halaga para sa ganitong uri ng artifacts. Nagpalit ang eksena at nakita natin si Ri Yongchan na inilalagay ang 4 na materyales sa harap niya. Binuksan niya ang kahon na naglalaman ng kaluluwa ng demonyos at inilagay ito sa tabi ng iba pang materyales. Sa sandaling ginawa niya ito, sinimulan niyang mag-chant. Agad na naglabas ng malakas na enerhiya ang kaluluwa ng demonyos. Habang patuloy si Ri Yongchan, lahat ng mga bagay ay naglabas din ng enerhiya, at ito'y nagsanib. Isang espesyal na bitak ang lumitaw sa silid, at labis itong ikinagulat ni Ri Yongchan. Lumingon siya sa portal, tumingin siya sa lalaki at nagpaliwanag sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang teknik ng matagumpay. Ngunit nang tumingin siya sa lalaki, nakita niya itong nahihirapan, halos nawawala ng malay at hirap na huminga. Bumalik si Ri Yongchan sa lalaki, humingi ng paumanhin, at naglakad papunta sa portal. Ipinangako niyang hahanapin ng lalaki sa nakaraan at babalaan ito tungkol sa paparating na sakuna. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalaking hangarin ng pamilya GWY ay ang makabalik sa nakaraan. Bago makapasok si Ri Yongchan sa portal, biglang tumigil ang kanyang katawan. Agad niyang napagtanto na ang kanyang kakayahan ay nasil. Nasa likod niya ang lalaki na may nakakakilabot na tono ng boses. Tinanong ng lalaki si Ri Yongchan kung bakit niya sinubukang gawin ang ganoong bagay. Nabagabag si Ri Yongchan nang marinig ang boses ng lalaki. Nagsimula siyang manginig habang papalapit ang lalaki at hinawakan ang kanyang leeg. Sinakal siya ng lalaki habang may luha sa kanyang mga mata at nagtanong kung bakit kailangang magtraidor sa kanya. Ipinaliwanag ni Ri Yongchan na nawala sa kanya ang tamang pag-iisip sa isang sandali. Nakiusap siya sa lalaki na patawarin siya. Sinabi niya na hindi niya dapat sinubukang gawin ang ganoong katangahan dahil ang lalaki ang siyang naghirap upang makuha ang mga materyales. Nang marinig ito, tinitigan siya ng lalaki at binitiwan si Ri Yongchan. Sinabi ng lalaki na siya rin ay makasarili. Ibinunyag niya na nagawa niyang makuha ang mga materyales nang hindi siya nag-alala para sa iba. Sinabi ng lalaki kay Ri Yongchan na kung ibang tao lang siya, matagal na niya itong pinatay. Habang naghahabol ng hininga si Ri Yongchan, ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Ri Yongchan at nagpasalamat sa kanya sa paghihintay ng buong buhay. Nabigla si Ri Yongchan sa narinig. Nagulat siya nang makita ang lalaki na nakangiti sa kanya habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Habang humihingi ng paumanhin si Ri Yongchan, bigla siyang tumigil sa paggalaw. Nagulat ang lalaki at napansin niyang tumigil na rin ang lahat ng bagay sa paligid. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Habang tinitingnan niya si Ri Yongchan, may narinig siyang boses na nagsabing siya ay pumanaw na. Laking gulat niya nang makita ang isang matandang lalaki na tila kumikinang. Ang matandang lalaki ay tila isang patay na kaluluwa. Tinanong ng lalaki ang deity kung sino siya. Ipinaliwanag ng deity na siya ang makakapagpadala sa kanya pabalik sa nakaraan. Nagulat ang lalaki sa narinig. Tinanong ng matanda ang ating bida kung talagang naniniwala siya na ang mga materyales lamang ay sapat na upang maglakbay pabalik sa nakaraan. Ginamit ng patay ang kanyang kapangyarihan upang itaas ang mga materyales at sinabi sa bida na ang mga materyales ay hindi ang tunay na susi.
Ipinaliwanag niya na ang totoong materyales ay ang mga sakripisyo at epekto ng mga hirap na pinagdaanan niya sa pagkolekta ng mga ito. Sinabi ng deity sa lalaki na pumasa siya sa pagsubok sa pamamagitan ng pamumuhay na may isang layunin at pagsakripisyo ng lahat para dito. Ipinahayag ng deity na ang huling pagsubok ay ang patawarin si Ryong-chan. Sinabi niya na ito ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat, ngunit nagulat siya nang madali itong nalampasan ng lalaki. Tinanong ng lalaki ang deity na ipadala na siya sa nakaraan dahil nakapasa na siya sa mga pagsubok. Tinanong ng matanda ang ating bida kung ano ang gagawin niya sa nakaraan na may seryosong tingin. Ibinunyag ng lalaki sa deity na papatayin niya ang mga nararapat mamatay at ililigtas ang mga inosente. Tinanong siya ng deity kung yun lang ba ang gusto niyang gawin. Sinabi ng lalaki na sisikapin niyang mamuhay ng may kabuluhan. Inamin niya na desperado siyang bumalik sa nakaraan dahil pinagsisisihan niya ang kanyang naging buhay, at dahil sa matinding galit kay Wang Moody. Tinanong ng deity kung ano ang pinagsisihan ng lalaki. Sumigaw ang lalaki na pinagsisisihan niya ang lahat. Ipinaliwanag niya na mula pagkabata, wala siyang ginawang desisyon na ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Lagi siyang tinutulak ng mga bagay-bagay, at bago pa siya makapamuhay para sa sarili, nasa huling bahagi na ng kanyang buhay. Ngumiti ang deity sa narinig. Sinabi niya na inaasahan niyang makita kung paano mamumuhay ng panibagong buhay ang lalaki. Pagkatapos nito, nagsimulang maglaho ang katawan ng deity. Matapos siyang umalis, muling bumalik ang takbo ng oras. Nagpatuloy si Ryong-chan sa paghingi ng paumanhin. Nabigla ang lalaki sa narinig na boses ni Ryong-chan. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako na pipigilan si Ryong-chan sa pagpapakasal. Ngumiti ang lalaki nang marinig niya ito at lumakad papunta sa portal. Bago siya pumasok, sinabi niya kay Ryong-chan na mamuhay ng maayos. Hindi pinansin ng matandang lalaki ang sinabi ng lalaki at patuloy na nakiusap na pigilan siya sa pagpapakasal. Ang eksena ay nagbago at nakita ng lalaki na binuksan niya ang kanyang mga mata. Natagpuan niya ang sarili niya sa isang entablado, napapalibutan ng daan-daang martial artists na nagsasaya. Sa harapan niya ay isang estatwa ng demonyo. Habang tumitingin siya sa paligid, nakita niya ang mga mukha ng mga martial artists at mga taga-suporta. Ngumiti siya nang makita ang mga mukha nila, na nagpatunay na siya nga ay nakabalik na. Habang tumitingin siya, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya at nakita ang isang lalaking nakaupo sa malaking upuan sa itaas ng isang gusali. Napapalibutan siya ng ibang tao na nakaupo sa paligid niya. Ang lalaking ito ay ang Heavenly Demon, ama ng ating bida. Napansin ng Heavenly Demon na nakatingin sa kanya ang kanyang anak. Ngumiti ang ating bida habang tumititig siya sa mga mata ng kanyang ama. Habang tinitingnan niya ito, isang malaking lalaki na nasa entablado rin ang hamampas ng espada sa lupa at tinawag ang ating bida bilang Young Master. Sinabi ng lalaki na oras na upang magsimula ang laban. Nang marinig ito ng ating bida, naalala niya na bumalik siya sa araw ng paligsahan na tinatawag na New Demon's Skirmish. Ipinahayag ng Heavenly Demon na hindi lamang sa kanyang dugo manggagaling ang susunod na pinuno ng kulto. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng kulto dahil nangangahulugang kahit sino ay maaaring maging Heavenly Demon basta't sila ang pinakamalakas. Bilang patunay ng kanyang sinseridad, inilunsad ng Heavenly Demon ang isang kompetisyon sa pagitan ng susunod na henerasyon ng mga lider ng kulto na tinatawag na New Demon's Skirmish. Ang mananalo sa kompetisyon ay magkakaroon ng pagkakataong huminin ang isa sa dalawang anak ng Heavenly Demon. Ang sinumang mananalo ay magkakaroon ng isang hiling na ipagkakaloob ng Heavenly Demon. Sa harap ng ating bida, isang lalaki ang pumili upang huminin siya. Nang marinig niya ito, naalala niya ang galit na nadama niya noon dahil pinili siya ng lalaki sa halip na ang kanyang mas nakatatandang kapatid. Ang totoo, pinili siya ng lalaki dahil may plano ito. Nilaso ng lalaki ang pagkain ng ating bida, gamit ang isang laso na tinatawag na Energy Dispersion Poison, upang pansamantalang mawala ng kakayahang gumamit ng kanyang enerhiya. Natalo ang ating bida sa laban dahil sa maduming pandaraya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin ng Heavenly Demon. Tiningnan siya ng kanyang ama na tila babulag sa katotohanan. Dahil sa kabiguang yun, unti-unti siyang nawala ng posisyon sa digmaan para sa kapangyarihan. Napagtanto ng ating bida na nagsimula ang kanyang problema mula sa partikular na laban na yun. Sa kabila ng kanyang pananahimik, tinanaong siya ng malaking lalaki kung dinidistract ba niya ang laban. Habang iniisip ito, tinanong siya ng malaking lalaki kung siya ay naiistorbo.
Kahit nasa gitna ng laban, hindi alam ng ating bida kung paano sumagot. Tinanong niya ang pangalan ng lalaki. Nabigla ang malaking lalaki at sinabi niyang siya si Gu Qianggo. Nang marinig ito ng ating bida, naalala niya na si Gu Qianggo ay isa sa 7 disipulo ng Demon Supremes. Ang kanyang master ay kilala bilang si Gu Qiongpa, na tinaguriang Blood Heaven Sword Demon. Si Qianggo ay ang pang-5 disipulo ni Qiangpa. Sinabi ng malaking lalaki sa young master na maging confident na talunin siya. Tahimik ang lalaki sa malaking lalaki at tumingin siya sa kanyang ama. Kilala bilang isa sa mga pinakamalakas na mandirigma, ngunit hindi nagbigay ng sagot ang ating bida at ipinagpatuloy ang laban. Habang nakatingin ang ating bida sa kanyang ama, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa mga mata ng Heavenly Demon. Alam niya na ang kanyang ama ay matagal nang alam na siya ay nalason gamit ang Energy Dispersion Poison. Ang Heavenly Demon ay tila sinusubaybayan lamang kung paano haharapin ng ating bida ang sitwasyon. Alam ng ating bida na kaya niyang talunin si Pyongyang sa isang galaw kahit walang inner energy, ngunit hindi niya nais ipakita ang tunay na galing niya. Naniniwala siya na kailangan niyang itago ang kanyang mga kakayahan sa ngayon. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at nagdeklara na handa siyang labanan si Pioneer nang hindi gumagamit ng anumang inner energy. Nabulabog ang mga martial artists, at si Pyongyang ay nagulat. Ang mga tagahanga ng martial arts ay nagsigawan at nagsaya para sa ating bida. Tinawag siyang isang taong unrivaled swordsman. Nang makita ito, natarante si Pyongyang at itinaas ang kanyang kamay, nagdeklara na hindi rin siya gagamit ng inner energy sa laban. Tumigil ang mga cheering fans dahil hindi nila maintindihan kung bakit hindi gagamit ng inner energy si Pyongyang. Akala nila ay magiging boring ang laban ng dalawang mandirigma na hindi gagamit ng kanilang mga kapangyarihan. Nainis si Pioneer sa reaksyon ng lahat. Kinuha niya ang kanyang espada at sinabi sa ating bida na kahit wala siyang inner energy, ang kanyang espada ay walang mata. Maaari pa rin itong pumatay. Hindi pinansin ng ating bida ang sinabi ni Pioneer, mas nakafocus siya sa kanyang batang katawan na tila banyaga sa kanya. Nagtaka siya kung kaya pa ba niyang kontrolin ito sa paraan na gusto niya. Nagbanta si Pyongyang at hiniling na ihanda ng ating bida ang kanyang espada. Ngunit ibinato ng ating bida ang kanyang espada sa lupa at sinabing hindi niya ito kailangan laban kay Pioneer. Tumawa ang mga martial artists nang marinig nila ito, iniisip na minamaliit ng ating bida si Pioneer. Napahiya si Pioneer at sinabi sa ating bida na hindi niya siya papatayin dahil siya ay anak ng Heavenly Demon. Ngunit binalaan niya ito na kukunin niya ang isa sa mga kamay ng ating bida. Nang masabi ito, agad na sumugod si Pyongyang para umatake. Madaling nailagan ng ating bida ang unang atake, at laking gulat niya na mas mabilis ang kanyang katawan kaysa sa inaakala niya. Sinubukan ni Pyongyang na putulin ang ulo ng ating bida, ngunit tumalon ang ating bida bago siya matamaan. Pagkalapag niya sa lupa, nilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib upang tingnan kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso, at natuwa siya sa naramdaman na puno ng lakas. Nainis si Pyongyang dahil ini-ignore siya ng ating bida, kaya sumugod ulit siya para umatake. Sa pagkakataong ito, isinara ng ating bida ang distansya sa pagitan nila at ginamit ang kanyang siko upang patamaan si Pyongyang sa dibdib. Napasigaw si Pyongyang sa sakit, at bago pa siya bumagsak, pinukpok ulit ng ating bida ang kanyang ulo. Napakalakas ng atake kaya't napamura si Pyongyang at samuka ng Damyugo. Bago pa bumagsak si Pioneer sa lupa, hinawakan ng ating bida ang kanyang damit at hinayla siya pabalik. Inatake niya ulit si Pyongyang nang hindi ito makagalaw. Nakatanggap si Pyongyang ng mga suntok hanggang sa bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, dumudugo mula sa bibig at ilong. Nang bumagsak siya, hinawakan ng ating bida ang kanyang kanang kamay at itinaas ang kanyang paa. Tinanong niya si Pyongyang kung ito ba ang kamay na ginamit upang maglagay ng lason sa kanyang pagkain. Labis na nagulat si Pyongyang nang malaman niyang alam ng ating bida ang tungkol sa lason. Sa kawalan ng awa, ginamit ng ating bida ang kanyang tuhod upang baliin ang kamay ni Pyongyang. Napasigaw si Pyongyang sa matinding sakit. Ang mga martial artists ay natulala sa kanilang nakita, hindi nila akalain na magagawa ito ng batang master. Habang nanginginig sa sakit, bumagsak si Pyongyang sa lupa. Habang tinitingnan ng bumagsak na si Pyongyang, isinumpa ng ating bida sa sarili na hindi na niya hahayaang ang mga katulad ni Pyongyang ang magdikta kung paano niya isasabuhay ang kanyang buhay. Habang nakatingin ang ating bida kay Pyongyang, napansin niyang naging tahimik ang mga martial artists.
Ang Heavenly Demon ay itinaas ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang anak na ipagkakaloob niya ang isang hiling. Tinanong niya ang ating bida kung ano ang kanyang nais. Sa ganitong sitwasyon, kadalasang humihiling ang mga tao ng isang bihirang espada o isang sikreto sa martial arts, ngunit ang ating bida ay sumunod sa kanyang instinct. Sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang sumama sa pangangaso. Hindi inaasahan ng Heavenly Demon ang ganitong klaseng hiling. Gulat din sina Pyongyang at ang iba pang martial artist sa kahilingan. Tinanong ng Heavenly Demon ang ating bida kung sigurado siya sa kanyang hiling. Ngumiti ang ating bida at sinabi sa kanyang ama na narinig niya na mahilig ito sa pangangaso noong kabataan nito. Ipinaliwanag niya na nais niyang matuto kung paano mangaso mula sa kanyang ama. Tumingin lang ang Heavenly Demon sa kanyang anak, hindi mo ari kung ano ang iniisip niya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi na maghahanda sila bukas, sa bukang liwayway. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumalikod siya at naglakad palayo. Habang naglalakad ang Heavenly Demon, ang 8 Supreme Warriors ay tumayo at yumuko bilang paggalang. Nang makaalis na ang Heavenly Demon, lumapit ang ilang lalaki sa entablado upang tulungan si Pyongyang. Sinabi ni Pyongyang na pumili ang ating bida ng napaka-lousy na hiling sabay ngiti. Tinanong ng ating bida si Pyongyang na ulitin ang kanyang pangalan. Nabahala si Pyongyang sa tanong at humiling sa iba na patayin ang ating bida. Habang pinagmamasdan si Pyongyang na umaalis, sinabi ng ating bida sa sarili na wala na siyang interes sa mga walang kwentang buhay na namuhay ng iba. Nagbago ang eksena at nakabalik ang ating bida sa kanyang tirahan. Tumingin siya sa salamin upang kumpirmahin kung siya nga ay muling bumalik sa kanyang kabataan. Laking gulat niya na hindi na siya ang matandang sarili niya. Habang nakatitig sa salamin, nag-isip siya tungkol kay Wang Maki at kung paano ito naging napakalakas. Alam niya na madali niyang malulutas ang kanyang mga problema kung matatagpuan niya si Wang Maki bago pa siya naging malakas. Ngunit ang martial artist ay mahirap matagpuan noon. Bigla na lang lumitaw si Wang Maki sa Jangzhou Hall na tila bumagsak mula sa langit matapos niyang wasakin ang Miram Alliance at ang Unknown Orthodox Alliance sa Demon Cult. Itinago niya ang kanyang sarili mula sa mundo, kaya kakaunti ang impormasyon tungkol sa kanya. Napagtanto ng ating bida na isang mapanganib na kilos ng provocation kung hahanapin niya si Wang Maki sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanyang pangalan. Napagtanto rin niya na ang kanyang pangunahing prioridad ay maging mas malakas kaysa kay Wang Maki. Habang nag-iisip, may narinig siyang boses na nagsabi, "Excellency." Nagulat ang ating bida sa boses na iyon, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang batang babae na tinawag niyang Leon, na may ngiti sa kanyang mukha. Ang batang babae ay bumati sa kanya bilang Young Master. Si Leon ay kilala bilang ang kanyang personal na tagapagtanggol. Nakalungkot sa ating bida na maalala na si Leon ay kasama niya noon pa man. Sa nakaraan, hindi niya alam na natutunan ni Leon ang isang martial art na nagpapalakas ng kanyang katawan. Ang martial art na ito ay kilala bilang Body Patriot Technique. Pinapalakas nito ang katawan ng gumagamit upang maging kasing tigas ng bato. Isa itong lihim na teknik na kilala lamang ng ilang tao sa kulto. Ang pinakamalaking kahinaan ng teknik na ito ay ang pansamantalang pagpapalaki ng katawan ng gumagamit. Noong nakaraan, ginamit ni Leon ang kanyang katawan upang protektahan ang ating bida mula sa isang atake na ipinadala ni Wang Maki. Dahil sa sakripisyo ni Leon, nakaligtas ang ating bida sa pag-atake sa kulto. Habang pinagmamasdan niya si Leon, tinanong siya ng dalaga kung may problema. Nang marinig ng ating bida ang boses ni Leon, nagulat siya kung gaano ito kaganda. Hindi niya napansin noon ang lamang ng kanyang boses. Noong nakaraan, hindi akalain ng ating bida, si Mugok, na magiging ganito kabait si Leon, isang simpleng bantay na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Napagtanto niyang inabuso niya ang kabutihan ni Leon at hindi pinahalagahan ang kanyang pagsisikap. Lumapit siya kay Leon at ngumiti sa kanya, napansin niyang mas malaki na ito kaysa sa kanyang naaalala. Hindi maintindihan ni Leon kung bakit parang nag-iiba ang kilos ng kanyang amo. Noong bata pa si Leon, inaasahan ng marami na magiging pinakamagandang babae siya sa mundo. Ngunit nang tumanda siya, bigla siyang tumaba. Isang araw, nangako si Leon sa kanyang amo na poprotektahan niya ito ng buong puso. Hindi napansin ni Mugok na maraming beses nang umiyak si Leon matapos siyang tumaba. Hindi niya alam na namamagana ang mga mata ng dalaga dahil sa mga luha. Sa kabila ng potensyal niyang maging pinakamagandang babae, isinakripisyo ni Leon ang lahat para protektahan si Mugok.
Matapos tumaba si Leon, naging malamig si Mugok sa kanya. Ngunit ngayon, nakangiti siya kay Leon at nangako sa sarili na hahanapan niya ng paraan upang matanggal ang mga side effects ng Body Patriot Technique. Naguluhan si Leon sa kakaibang kilos ng kanyang amo, kaya tinanong niya ito kung ayos lang ang lahat. Sinabi ni Mugok na pakiramdam niya ay mas magaan na siya. Napansin ni Leon na mukhang may kakaiba. Natawa si Mugok nang marinig ito. Alam ni Mugok na may napansin si Leon sa kanya na kakaiba dahil sa araw-araw na pagbabantay sa kanya. Tumalikod ang lalaki at sinabi sa kanya na sundan siya. Nagpatuloy si Mugok at sinabi kay Leon na susubukan niyang ipakita ang mas kakaibang bagay sa kanya. Tinanong ni Leon kung saan sila pupunta at sinabi ni Mugok na pupunta sila sa kusina. Hindi pa lubos na maisip ni Leon kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagbago ang eksena at naroon na sila sa kusina. Lumabas ang mga kusinero para batiin ang kanilang young master. Sa seryosong mukha, tinanong ni Mugok ang mga kusinero kung bakit nila siya nilason. Hindi naintindihan ng punong kusinero ang tinutukoy ng bata. Hinarap ni Mugok ang isang kusinero at diretsahang tinanong kung bakit nilagyan ng energy dispersing poison ang kanyang pagkain. Nagulat ang kusinero at agad na itinanggi ang paratang. Ngunit tinanong ni Mugok kung ipinatalo ba nito ang 3,000 liyang na sweldo nito sa pagsusugal noong kanyang nakaraang buhay. Natuklasan ni Mugok na ang kusinero ay baon sa utang dahil sa pagkagumo nito sa sugal. Naubos nito ang pera ng kanyang mga magulang at ng utang pa sa mga kaibigan. Matapos mawala ng lahat ng pera, naging handa ang kusinero na gumawa ng kahit ano, kabilang na ang pagkalason sa anak ng Heavenly Demon. Lumuhad ang kusinero at nagmakaawang patawarin siya ni Mugok, sinabing siya ay bulag sa kanyang mga pagkakamali. Tinanong ni Mugok kung si Pyongyang mismo ang nagbigay ng pera sa kanya, at sinagot ng kusinero na oo. Nang marinig ito, hinugot ni Mugok ang kanyang espada at pinugutan ang kusinero. Nagulat si Leon at ang iba pang mga kusinero sa ginawa ng kanilang young master. Sa malamig na tingin, sinabi ni Mugok sa lahat na dapat ikahiya ng kusinero ang ginawa niyang pagtatangka na lasunin ng isang tao. Lumuhad ang punong kusinero at nagmakaawa, sinabing handa siyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Ngunit tinanong ni Mugok kung bakit nais ng punong kusinero na akuin ang lahat ng kasalanan gayong ang ibang kusinero naman ang may sala. Ipinaliwanag ng punong kusinero na anumang mangyari sa kusina ay kanyang responsibilidad. Dito, nagtanong si Mugok, kung responsibilidad mo ang lahat ng nangyayari sa kusina, iniisip mo bang ang lahat ng nangyayari sa kulto ay responsibilidad din ng aking ama? Nagulat ang punong kusinero sa tanong na ito, at sinagot niyang hindi responsibilidad ng Heavenly Demon ang ganitong mga bagay. Mugok tinanong ang chef na si Lim kung bakit siya nais kumuha ng responsibilidad para sa isang bagay na hindi naman niya kasali. Matapos ito, binalik ni Mugok ang kanyang espada sa kaluban at inutusan ng chef na bumangon at lutuin siya ng shredded chicken noodles para sa hapunan. Sinabi niya sa chef na matagal na mula nang huli niyang kainin yun. Nagulat si Chef Lim sa kahilingang ito, lalo na matapos nilang umalis sa kusina. Naalala ni Leon na ilang araw lang ang nakalipas mula nang huling kumain ng shredded chicken noodles si Mugok. Ngumiti si Mugok sa narinig. Hindi alam kung paano ipapaliwanag kay Leon na ilang dekada na ang nakalipas mula nang huli niyang kainin ang ulam na yun. Kinabukasan, makikita natin ang Heavenly Demon na nakatayo sa harap ng pavilion. Nakaibang damit ito ngayon, isang pang-hunting na kasuutan, imbes na ang karaniwang robe nito. Nang makita ng Heavenly Demon ang kanyang anak, tinanong niya ito kung bakit ang dami niyang bitbit na gamit na walang kwenta. Ipinaliwanag ni Mugok na dala niya ang mga bagay na kakailanganin para sa ilang araw na pangangaso. Nagulat ang Heavenly Demon sa sagot ng kanyang anak at sinabi na plano lamang niyang mangaso para sa isang araw. Ngunit sinabi ni Mugok na nagbago ang kanyang isip at gusto niyang magpalipas ng ilang araw sa pangangaso. Nagpatuloy ang kanyang ama sa pag-iisip na napaka-ambisyoso ng kanyang anak. Nagpatuloy ang eksena at dinala sila sa kabundukan. Magkasabay na naglalakad sina Mugok at ang kanyang ama. Habang naglalakad, sinabi ng Heavenly Demon na alam niyang mas bihasa na si Mugok kaysa sa ipinapakita nito. Nagulat si Mugok sa narinig at napagtanto niyang alam ng kanyang ama na tinatago niya ang kanyang mga kakayahan noong nilabanan niya si Pyongyang. Sa pagkakataong yun, nagpasya si Mugok na sabihin ang totoo sa kanyang ama. Ipinahayag niya na tinatago nga niya ang kanyang mga kasanayan. Ngumiti lamang ang Heavenly Demon at sinabi kay Mugok na matagal na niyang alam ito.
Ipinaliwanag ni Mugok na hindi siya isang ordinaryong tao na taliwas sa inaasahan at isa na siyang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Lumingon ang Heavenly Demon at tinanong ang kanyang anak, bakit kailangang magtago ng isang halimaw? Nagulat si Mugok sa tanong na ito at sinabi na hindi pa niya kailanman naisip ang ganoon. Sinagot ng Heavenly Demon, hindi mo ito iniisip dahil isa ka pa ring pusa. Sunod na tinanong ng Heavenly Demon si Mugok kung gaano nakalayo ang narating niya sa pagmaster ng Soaring Sword Art, isang martial art na eksplosibo sa kanilang bloodline at itinuturing na isa sa pinaka-advanced na martial arts na pinapasa lang sa susunod na mga Demon Supreme. Buong tiwala si Mugok nang sinabi sa kanyang ama na nakumpleto na niya ang pagmaster nito. Ngunit agad na inatake siya ng kanyang ama gamit ang maliit na dami ng enerhiya. Sa huli nagawang iwasan ni Mugok ang atake sa pamamagitan ng bahagyang pag-ilag ng ulo, ngunit naputol ang kanyang bag. Nakahinga ng maluwag si Mugok na nagawa niyang iwasan ang atake dahil alam niyang mawawala na ang kanyang mukha kung nataman siya. Natuwa ang Heavenly Demon na napatunayan ng kanyang anak ang pagmaster ng Soaring Sword Art. Tinanong ni Mugok ang kanyang ama, ano ang gagawin mo kung hindi ko naiwasan ang atake? Ipinaliwanag ng Heavenly Demon na sigurado siya na magagawa ng kanyang anak na umiwas kung talagang mastered na nito ang martial art. Sinabi ng Heavenly Demon na kung hindi ito nagawa ni Mugok, tiyak na babayaran niya ang halaga ng kanyang kasinungalingan. Bilang tugon, sinabi ni Mugok na masama kung masisira ang kanyang mukha at ipinaliwanag na mahalaga ito sa kanya. Hindi magiging maganda kung magkakaroon ako ng pilat sa mukha, pabirong sabi ni Mugok. Napatingin ng masama ang Heavenly Demon sa kanyang anak nang marinig ito, at napaisip si Mugok kung nasobrahan ba siya sa kanyang biro. Ang Heavenly Demon ay tumingin kay Mugok at sinabing nakakabilib na nagawa niyang ma-master ang Source Sword Arts sa kanyang murang edad. Nagulat si Mugok sa narinig at nagpasalamat sa papuri ng kanyang ama. Habang patuloy silang naglalakad palalim sa kagubatan, inilapat ng Heavenly Demon ang kanyang kamay sa lupa upang hanapin ang mga bakas ng mga hayop. Habang tumitingin-tingin ang kanyang ama, tinanong ni Mugok kung sino ang nagturo sa kanya ng pangangaso. Ibinunyag ng Heavenly Demon na natutunan niya ito mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Labis itong ikinagulat ni Mugok dahil hindi niya alam na may tiyuhin siya. Ipinahayag ng kanyang ama na pinatay niya ang kanyang kapatid noong pareho silang kasing edad ni Mugok ngayon. Sa gulat, sinabi ni Mugok na mahusay ang ginawa ng kanyang ama. Nagulat ang Heavenly Demon sa reaksyon ng anak. Paliwanag ni Mugok, kung hindi ginawa ng kanyang ama ang ginawa niya, hindi sana siya ipinanganak. Tumitig lang ang kanyang ama kay Mugok bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Habang pinagmamasdan ang kanyang ama, napagtanto ni Mugok na kahit ang isang taong kasing lakas ng kanyang ama ay kailangang harapin ang sakit ng pakikipaglaban sa sariling pamilya. Marami ng sitwasyong katulad nito ang nasaksihan ni Mugok sa kanyang mga nakaraang buhay. Napag-isipan niya na mas malakas ang isang tao, mas malalim ang kanilang mga sugat. Sinabi ng Heavenly Demon na wala siyang natagpuang solusyon sa ganoong sitwasyon noong bata pa siya. Si Mugok, na namuuang galit, ay sumagot na hindi niya magagawa ang isang bagay na maging ang kanyang ama ay hindi nagawa. Nang marinig ito, huminto ang Heavenly Demon at tinitigan siya ng seryoso. Ipinaliwanag ni Mugok na ang dahilan ay dahil sa pagiging malupit at walang puso ng kapatid ng kanyang ama. Tinignan siya ng Heavenly Demon at tinanong kung siya ba'y nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang kapatid dahil wala ito. Nagbago ang eksena at makikitang umaakyat sa bundok si Mugok at ang kanyang ama. Habang umaakyat, nag-iisip si Mugok tungkol sa katotohanan na hindi siya nakapag-asawa sa kanyang nakaraang buhay dahil sa mga pangyayari. Hindi niya alam ang pakiramdam ng magkaroon ng anak at curious siya kung paano siya tinitingnan ng kanyang ama bilang anak. Nang makarating sila sa tuktok ng bundok, nakita nila ang isang malaking kagubatan sa harapan nila. Tinanong ni Mugok kung mayroong kakaiba sa kagubatan. Sinabi ng kanyang ama na ang kanilang hapunan ay nasa loob ng kagubatan. Agad na kinuha ni Mugok ang kanyang pana at sinabi sa ama na kailangan nilang manghuli ng hayop. Ngunit tinanong siya ng Heavenly Demon kung paano niya papatayin ang isang bagay na hindi niya nakikita. Inutusan niya si Mugok na ipikit ang kanyang mga mata at maramdaman ang kanyang paligid. Nagulat si Mugok sa sinabi ng kanyang ama ngunit nagpasya siyang sundin ito. Ipininikit niya ang kanyang mga mata at pinalabas ang kaunting enerhiya. Kapag ang mga martial masters ay nagtatangkang hanapin ang kanilang kalaban, nararamdaman nila ang mga vibration sa hangin na karaniwang tinatawag na energy flow ng isang nilalang.
Nang ipinikit ni Mugok ang kanyang mga mata, naramdaman lamang niya ang isang malakas na energy flow, ang enerhiya ng kanyang ama. Inutusan siya ng Heavenly Demon na maglabas ng isang guhit ng enerhiya at gawing mas manipis ito nang hindi ito napuputol, tulad ng paghila ng sinulid. Sinunod ni Mugok ang utos ng kanyang ama at dahan-daang pinakawalan ang kanyang enerhiya. Habang ginagawa ito, naramdaman niya na may tinamaan ang kanyang enerhiya. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kanyang naramdaman. Sinabi ni Mugok na tila tumama siya sa isang puno. Pinayuhan siya ng Heavenly Demon na hanapin pa sa malapit, kaya't inilipat ni Mugok ang kanyang enerhiya mula sa puno patungo sa loob ng kagubatan. Bigla, tumama ang enerhiya niya sa isang boar na nasa kagubatan. Nagulat si Mugok at sinabi sa ama na nakahanap siya ng isang mabangis na baboy. Sinabi niya pang ang hayop ay matipuno at mahaba ang katawan. Natuwa ang Heavenly Demon sa kakayahan ng kanyang anak. Sinabi ng Heavenly Demon kay Mugok na tama ang kanyang hinala tungkol sa hayop habang tinitingnan siya. Sinabi ng kanyang ama na hindi niya agad natukoy ang hayop mula sa kasalukuyang distansya. Sa ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Mugok sa kanyang ama na pinagpala siya ng katawan na nababagay sa martial arts. Ipinaliwanag niya na madali para sa kanya ang ganitong antas ng trabaho dahil sa kanyang kasanayan. Napangiti ang Heavenly Demon sa kanyang anak nang marinig ito. Sa gabi, habang nagluluto si Mugok ng baboy, tinanong siya ng Heavenly Demon kung paano niya natutunan magluto ng mga hayop. Sinabi ni Mugok na natutunan niya ito mula sa isang libro. Nagulat ang kanyang ama at sinabi na tila napaka-advance ni Mugok para sa isang taong natuto lamang mula sa libro. Sinabi ni Mugok na natuwa siya na lumitaw ang kanyang kasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay, kung saan siya ay nanghuhuli ng mga baboy para sa pagkain. Kaya't hindi ito mahirap para sa kanya. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na inihanda niya ang balat ng tigre na kanyang inuupuan upang ipakita ang kanyang paborito. Tinanong siya ng Heavenly Demon kung nais niyang manghuli kasama siya upang ma-impress siya at maging tagapagmana. Sumagot si Mugok na hindi siya gumagamit ng ganoong kalokohang pamamaraan upang makuha ang tagumpay. Sinabi niya sa kanyang ama na maaari siyang magtagumpay kahit wala ang tulong ng kanyang ama. Nagulat ang kanyang ama sa narinig. Tinanong ng Heavenly Demon kung bakit siya may ganitong tiwala sa sarili at bakit niya piniling mangaso kasama niya. Ibinunyag ni Mugok na mayroon siyang dalawang dahilan. Ang una ay upang matutunan ng lahat na maaari mula sa Heavenly Demon. Sinabi niya na naabot na niya ang unang layunin. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kasunod pagkatapos na magpalakas. Sinabi ni Mugok na hindi siya nagtatangkang maging kasing lakas ng kanyang ama or maging pinuno ng Heavenly Demon. Dahil wala siyang plano na ubusin ang kanyang kabataan sa mga ambasyon na yon. Ngunit nais niyang magtagumpay sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Tinitingnan niya ang mga bituin at sinabi na nasisiyahan siya sa pagkatuto ng Heavenly Demon's martial arts mula sa kanyang ama, ngunit ang kanyang layunin ay higit pa sa simpleng martial arts. Naisip ni Mugok na kailangan niyang matutunan at ma-master ang 9 Calamities Demon Arts. Kailangan niyang lumampas sa martial arts dahil kahit ang kanyang ama, na master ng arts na yun, ay natalo kay Wang Mago sa nakaraan. Tinanong siya ng Heavenly Demon tungkol sa pangalawang dahilan. Sinabi ni Mugok na nais niyang magkaroon ng oras na magkasama sa kanyang ama. Ngumiti ang kanyang ama sa narinig, ngunit sinabihan siya na ang ganitong emosyonal na layunin ay maaaring magdala sa kanya ng panganib. Tinanong ni Mugok kung bakit ito ginagamit ng kaunti. Ipinaliwanag ni Mugok na ang pagkakaroon ng oras kasama ang pinakamalakas na tao sa mundo ay isang mahalagang pagkakataon. Kung ang kanyang ama ay mag-swing ng isang awit, magiging pinakamahusay na awit ito, at kung mag-inom siya ng inumin, magiging pinakamahusay na inumin ito. Natuwa ang Heavenly Demon sa sinabi ni Mugok at nagpakita ng ngiti. Nang sinubukan ni Mugok na alalahanin ang kanyang ama sa nakaraan, wala siyang magagandang alaala kundi ang mga pagkakataong nanginginig siya sa harap ng kanyang ama. Sa buhay na ito, layunin ni Mugok na makuha ang higit pa kaysa sa mga bagong alaala. Naniniwala siyang hindi dapat masyadong magalak ang kanyang ama dahil ginagawa niya ang lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Mugok upang umuwi sa Kalto, sinabi ng kanyang ama na hindi pa sila aalis. Sinabi ng Heavenly Demon na kailangan niyang makahuli ng tigre dahil siya ay manghuhuli kasama ang Heavenly Demon. Nagulat si Mugok sa narinig na ito. Hiniling ng Heavenly Demon kay Mugok na tumayo at sundan siya. Dinala siya ng ama sa isang kagubatan ng bamboo.
Sinabi niya kay Mugok na isara ang kanyang mga mata muli at ipinaliwanag na ang target nila ay 100 yarda ang layo sa kanan, na mas malayo kaysa sa kanilang huling target. Pinayuhan siya ng ama na damhin ng hangin at i-infuse ang kanyang enerhiya dito habang sinusunod ang mga instruksyon ng kanyang ama. Napansin ni Mugok na hindi niya pa naisip ang tungkol sa pag-infuse ng kanyang enerhiya sa hangin bago. Walang nagturo sa kanya ng ganitong kakayahan, at wala sa martial arts na natutunan niya ang nagtuturo nito. Sinabi ng Heavenly Demon kay Mugok na kailangan niyang ipadala ang kanyang enerhiya sa target ng mabilis upang makasanayan ng paggamit ng kakayahan sa tunay na sitwasyon. Nang sinabi ito ng ama, sinubukan ni Mugok na gamitin ang kanyang enerhiya sa hangin, ngunit hindi niya alam kung paano ito gawin ng tama. Nakipaglaban siya upang i-infuse ang kanyang enerhiya sa hangin, at napansin na ang hangin ay tinatanggal ang enerhiya niya. Agad niyang naisip na hindi kailangan i-infuse ang enerhiya sa hangin kundi dapat hayaan ang kanyang enerhiya na sumabay sa hangin. Ang kailangan niyang gawin ay pag-isahin ang dalawa. Sa pagdadala ng hangin ng enerhiya ni Mugok sa kagubatan, nakayanan niyang maramdaman ang isang hayop. Natukoy ni Mugok na ito ay ang tigre na tinutukoy ng kanyang ama. Lumapit siya sa kanyang ama at sinabi na totoo ang tigre. Nagulat ang Heavenly Demon sa narinig. Tinanong siya ng ama kung may problema ba. Binalik ng Heavenly Demon ang kanyang composure at sinabihan si Mugok na huwag maging tamad sa kanyang pagsasanay. Sinabi niya na ang pagkakataon niya sa kaligtasan ay tataas kung matututo siyang magmaniobra ng mas maayos na mga linya ng enerhiya. Nagpasalamat si Mugok sa payo ng kanyang ama. Sa gabi, nagbigay si Mugok sa kanyang ama ng isang bote na may likido. Sinabi niya na ito ay kanyang trump card. Ininom ng ama ang likido at sinabi na ito ay medyo mabuti. Sinabi ni Mugok na masyado pang malakas para sa kanya. Siyempre, ito ay isang kasinungalingan. Sinabi ng Heavenly Demon na walang demonyo o tao ang magrereklamo tungkol sa malakas na likido. Sinabi ni Mugok na mas mahalaga ang pagkakaroon ng pusong malupit kaysa sa pagiging magaling sa pag-inom ng likido. Tinanong siya ng Heavenly Demon kung kaya niyang patayin siya para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ibinunyag ni Mugok na walang anak na makakapatay sa kanyang magulang. Siyempre, hindi ito totoo. Alam ni Mugok na kaya niyang patayin ang sinuman basta't mayroon siyang sapat na dahilan. Napagtanto ni Mugok na ito ang kanyang unang pagkakataon na makipag-usap ng maayos sa kanyang ama, at sa kabila nito, pinahahalagahan pa rin niya ang kanyang sariling buhay higit sa buhay ng kanyang ama. Sinabi ng Heavenly Demon kay Mugok na wala siyang pusong malupit kung nagdadalawang isip siya sa pagpatay sa kanya. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na matututo siyang uminom ng malakas na likido. Sa pag-aalala sa kanyang anak, binantayan ng Heavenly Demon si Mugok habang iniinom nito ang likido. Sa susunod na eksena, makikita si Mugok na nag-e-ensayo ng kanyang inner energy sa kanyang training room. Pagkatapos ng pagsasanay, naglabas siya ng malalim na buntong hininga at huminto sa pag-e-ensayo ng kanyang enerhiya. Napagtanto niya na maaari niyang pagsamahin ang kanyang enerhiya sa hangin. Ngayon, kaya niyang pamahalaan ang enerhiya sa mas maraming linya. Hindi inaasahan ni Mugok na tuturuan siya ng kanyang ama kung paano i-discharge ang enerhiya sa hangin. Ang teknik na ito ay parang dagdag na buhay, dahil makakatulong ito sa gumagamit na madaling makita ang kalaban na nagtatangkang umatake. Alam ni Mugok na kakayanin niyang mag-release ng 10 linya ng enerhiya ng sabay-sabay. Kung magpapatuloy siyang mag-training, sigurado siyang magagawa niyang i-neutralize ang anumang teknik na ginagamit ng kanyang mga kaaway laban sa kanya. Sa pag-iisip ni Mugok, naisip niya na kahit ang kanyang ama, na mas mataas ang kakayahan kaysa sa kanya, ay natalo kay Wang Mago dahil sa pagpasok sa Heaven Demon Pavilion. Ang Heaven Demon Pavilion ay isang lugar na pinoprotektahan ng 3 uri ng formation, 6 na trap formation, at isang grupo ng mga elite guards. Kasama rin dito ang 8 na Diamond Supremes na nasa 8 magkakaibang direksyon kasama ang kanilang mga subordinado na nagpoprotekta sa Heavenly Demon. Sa Hilaga, naroroon ang Demon Swordsmith ng Northern Heaven Sword Family na pinamumunuan ng 1/Sword Supreme. Sa Timog, ang Demon Blaze Men ng Southern Heaven Blade Family na pinamumunuan ng Blood Heaven Sword Demon. Sa Silangan, ang Iron Fist ng Eastern Fist Family na pinamumunuan ng Uncade Fist Diamond. Sa Kanluran, ang Demon Sources ng Western Illusion Formation na pinamumunuan ng Soul Steering Demon. Sa Hilagang Silangan, ang Faithless Swordmen na nais maging Evil Smile Demon. Sa Timog Silangan, ang Drug and Swordsmiths
na laging nakikipag-ugnayan sa demonizer druggers at poison king sa pag-aaral ng lahat ng uri ng lason. Sa hilagang kanluran, ang crazy monks na nababaliw sa Demon Buddha belief. Noong nakaraan, naniwala si Mugok na ang kalaban ay pumasok mula sa labas. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Natuklasan ni Mugok na ang outer defense ay hindi nabasag. Napagtanto niya na isa sa mga 8 Diamond Supremes ang tiyak na nagpayag kay Wang Mugo na makapasok sa Heaven Demon Pavilion. Naniniwala si Mugok na maaaring higit pa sa isa ang Tridor. Bagaman hindi pa natagpuan ang Tridor noong nakaraan, hindi ito mahalaga sa kanya. Plano niyang tratuhin ang bawat isa sa mga Supremes bilang mga Tridor. Matapos mapatay ang Heavenly Demon, walang isa sa 8 na Diamond Supremes ang naghanap ng paghihiganti, at nagpasya silang isara ang cult. Sa kanyang nakaraang buhay, nalaman ni Mugok ang tungkol sa kung paano namuhay ang 8 Diamond Supremes. Alam niya kahit ang kanilang huling mga sandali. Nagdesisyon si Mugok na gagamitin ang bawat isa sa mga Supremes bilang bahagi ng kanyang plano. Habang naglalakad si Mugok patungo sa pinto ng silid, narinig niyang may tumatawag kay Leon Fadi. Ang tao ay nagtanong kung ang young master ay nasa training ground pa. Nagulat si Mugok sa narinig. Sa labas ng training ground, nakita si Mugok ang isang kalbong lalaki na may malaking espada at 2 iba pang lalaki sa likuran niya. Sinabi ng kalbong lalaki na hindi na siya makapaghintay. Sinabi niyang hilahin si Mugok palabas ng training ground. Nagulat ang babae sa narinig. Hindi siya makapaniwala na walang galang ang lalaki sa kanyang master. Bago pa siya makapagsalita, lumabas si Mugok ng bahay at tinanong ang babae kung ano ang ginagawa niya. Nagulat si Leon na makita ang kanyang master na nagagalit. Lumapit si Mugok sa babae at binalikan siya na sinabi niyang dapat niyang gawin ang kanyang sariling gawain habang siya ay nagtatraining. Tinanong ni Mugok kung naghintay ba siya sa labas ng buong oras na siya ay nagtatraining. Lumapit ang kalbong lalaki kay Mugok at tinanong kung bakit bigla siyang nagpasya na mag-training ng maraming araw. Agad na nakilala ni Mugok ang lalaki. Napagtanto niyang ang lalaki ay si Young Paul, isang disciplinarian ng Blood Heaven Sword Demon. Napansin niya na ang lalaki ay nagsasalita sa kanya ng walang takot. Hindi magalit si Mugok kay Young Paul dahil sa takot na ma-disperse dahil sa Heavenly Demon. Matapos ipahayag ng Heavenly Demon na ang sinuman sa cult ay maaaring maging successor o Heaven Leader, ang mga eksena ay hindi na itinuturing na espesyal. Sa katunayan, ang inihayag na pamamahala ng mga nais ng marami sa cult ay upang mapalakas ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pag-defend sa mga anak ng Heaven Demon, upang makamit nila ang iba't ibang benepisyo. Tinanong ni Mugok ang lalaki kung ano ang gusto niya. Ipinahayag ni Young Paul na hindi na siya makapag-practice dahil kay Mugok. Tinanong ni Mugok kung gusto ni Young Paul na siya ang mag-alaga kay Pyongyang. Nagalit si Young Paul at sinabi kay Mugok na ang kanilang relasyon ay hindi sapat para sa ganitong uri ng seryosong pag-uusap. Sinabi ni Young Paul na kailangan niyang tumanggap ng responsibilidad para kay Pyongyang at humingi ng tawad sa mga opisyal. Napagtanto ni Mugok kung bakit kailangan ng apology ni Young Paul dahil hindi siya napili bilang pinakamahusay sa mga disipulo ng Blood Heaven Sword Demon. Ang iba pang mga disipulo ay nagtatangkang magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni Young Paul. Inutusan ni Young Paul si Mugok na magbigay ng opisyal na paghingi ng tawad upang makakuha siya ng kredito sa hindi pagpapili kay Young Paul. Ngumiti si Mugok at sinabi kay Young Paul na kahit anong apology ay hindi makakagawa sa kanya na piliin siya bilang pinakamahusay na disipulo. Naging kinakabahan si Young Paul at sinabi na ang kanyang pagsusumikap ay para sa kapakanan ni Pyongyang at hindi sa ibang bagay. Tinanong ni Mugok si Young Paul na humingi ng tawad kay Leon para sa kanyang pangit na pagsasalita. Nagulat si Leon sa narinig, pati na rin si Young Paul. Lumapit si Mugok kay Leon at sinabi na hindi siya kontento sa nangyari. Sinabi ni Mugok na kailangan mag-sorry si Young Paul sa pamamagitan ng pagyuko sa mga tuhod. Nagtawanan si Young Paul at tinanong si Mugok kung gusto niyang magmakaawa siya. Hindi makapaniwala si Mugok na magpapatuloy pa rin si Young Paul sa kanyang mga kabastusan. Hinugot ni Mugok ang kanyang espada at sinabi kay Young Paul na ibibigay niya ang hinihiling nito. Nagtaka si Leon sa nakita. Sinabi ni Young Paul na tila nababaliw na si Mugok at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Mugok na maaaring pumili si Young Paul na yumuko at humingi ng tawad o makipaglaban sa kanya. Nag-alala si Young Paul sa narinig. Tinanong ni Mugok kung bakit siya kailangang lumihis ng ganito.
Ipinaliwanag ni Mugok na hindi siya nagmamalasakit kung bakit dumating si Young Paul para sa kanya. Sinabi niya na hindi niya papayagan ng sinuman na mag-insulto sa kanyang mga subordinado. Nagulat si Leon sa narinig, at nagulat din si Young Paul. Tinanong niya si Mugok kung talagang handa siyang patayin siya dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Ngumiti si Mugok at sinabi na si Leon ay mahalaga sa kanya. Ang mga kaibigan ni Young Paul ay nagmakaawa sa kanya na huwag makipaglaban. Sinubukan ni Young Paul na pumosisyon para umatake kay Mugok. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Mugok ang pag-atake sa pamamagitan ng pagyuko. Pinutol ni Mugok ang ulo ni Young Paul mula sa kanyang bibig. Nagulat ang kanyang mga kaibigan at si Leon habang dumadaloy ang dugo mula sa bibig ni Young Paul. Tumayo siya at sinabi sa ating bida na kukunin lamang niya ang isang braso dahil siya ay anak ng demonyong mula sa kalangitan. Ang mga kaibigan ni Young at si Leon ay nabahala nang makita nila ang lalaki na nakatayo. Si Young ay madaling isinara ang distansya sa pagitan ni Mugok at ng kanyang sarili. Sinubukan niyang putulin ang kamay ng ating bida, ngunit hindi niya ito pinatawad. Umiwas si Mugok sa pag-atake sa pamamagitan ng pagbaba, at habang nasa ibaba siya, inundayan niya ng kanyang staff ang ulo ni Young Po sa pamamagitan ng kanyang bibig. Nagulat ang kanyang mga kaibigan at si Leon nang makita ito, habang damaloy ang dugo mula sa bibig ni Young Po. Sinabi ng ating bida sa lalaki na ang kanyang bibig ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sinabi niya kay Young Po na ginamit nito ang kanyang bibig upang insultuhan ang kanyang suborna at nag-refute na dapat siyang humingi ng tawad gamit ang kanyang bibig. Nang matapos niyang sabihin ito, hinugot ni Mugok ang kanyang espada mula sa bibig ng lalaki. Pinanood niya si Young Po habang ito'y bumagsak sa lupa. Tumakbo ang mga kaibigan ni Young Po upang tulungan siya. Isa sa mga ito ay tinanong ang ating bida kung kaya ba niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sinabi ni Mugok sa lalaki na ang kanyang bibig ay kagaya ng kay Young Po at ang lalaki ay nahulog sa parehong bitag. May takot sa mukha, hinarap ni Mugok ang dalawang lalaki at sinabing ipasa ang kanyang mensahe ng eksakto tulad ng kanyang sinabi. Pinagbantaan niyang hahanapin sila kung hindi nila susundin ang kanyang utos. Pagkatapos nito, pinayagan ng ating bida ang dalawang lalaki na dalhin ang bangkay ni Young Po. Habang papalayo ang mga lalaki, lumapit si Leon sa kanyang master. Tinanong niya ito kung bakit pinatay niya ang lalaki. Tinanong niya kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay para sa isang tulad niya. Ngumiti si Mugok nang marinig ito, hindi makapaniwala na si Leon ay nag-aalala para sa kanya, kahit na ito'y nasakta na ang kanyang damdamin. Sinabi ng ating bida sa dalaga na hindi niya yun ginawa para sa kanya. Pinaliwanag niya na pinatay lamang niya ang taong nararapat mamatay. Naaalala ni Leon ang babala ng kanyang master na ang Bloodhaven Sword Demon ay hindi palalampasin ang kanyang mga aksyon. Naiintindihan ni Mugok kung bakit natatakot si Leon. Ang 8 Supremong Bloodhaven ay mayroong malaking impluensya sa kulto at taglay ang dalisay na martial arts na hindi maaaring baliwalain ng kahit ng mga heavenly demon. Naunawaan ng ating bida na napatay na niya ang isang disipulo at napatay ang isa pang disipulo ng Bloodhaven Sword Demon. Tiniyak niya kay Leon na hindi gagantay ang Bloodhaven Sword Demon dahil wala itong mapapala sa pakikialam. Sinabi niya na makakatanggap lamang ito ng kritisismo sa maling pagtuturo sa kanyang mga disipulo. Tinanong ni Leon kung paano ang pride ng lalaki, ngunit sinabi ni Mugok na ang Bloodhaven Sword Demon ay walang pride. Ipinatong ni Mugok ang kanyang kamay sa balikat ni Leon at sinabing huwag itong mag-alala para sa kanya. Nagulat ang dalaga nang marinig ito, na wala palang problema si Mugok sa pagpatay kay Young Po dahil may makukuha siya mula rito. Sinabi niya na ito'y isang hakbang papalapit sa kanyang layunin na maging tagapagmana. Nang magpatuloy si Mugok, nagpasalamat si Leon sa ginawa niya, may maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Naramdaman ni Mugok ang pasasalamat ng dalaga, at binalikan niya ito ng ngiti. Sinabihan niya si Leon na laging magpasalamat at huwag kalimutan ang kanyang ginawa habang buhay. Ngumiti ang ating bida habang naglalakad. Nais niyang patuloy na ngumiti si Leon sa kanyang buhay. Nais niyang maranasan ng dalaga ang isang masayang buhay. Pagdating ng gabi, makikita natin si Mugok sa labas ng kanyang silid, nagising mula sa isang masamang panaginip. Nakaupo siya sa isang malaking bato, at habang tinitingnan ng mga bituin, naalala niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa noong siya'y tumakas pagkatapos ng kanilang kulto.
Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay napakalalim, at kung wala siyang sinusundang layunin sa buhay, hindi na sana siya nagpapatuloy. Naisip ng ating bida kung paano kaya naging takbo ng kanyang buhay kung hindi niya natutunan ang dakilang diskarte ng teknik ng regression. Habang siya'y nag-iisip, naramdaman niyang may masamang mangyayari. Paglingon niya, nakita niyang may malaking espada sa tabi ng kanyang leeg. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa espada, at paglingon niya, nakita niyang naglalabas ng malakas na enerhiya ang isang matandang lalaki sa kanyang tabi. Agad na nakilala ng ating bida ang matandang lalaki bilang ang Bloodhaven Sword Demon. Hindi niya inasahan na makakarating ang matanda sa kanyang bahay ng ganoon kabilis. Habang tinitingnan ng espada na malapit sa kanyang leeg, nagtataka si Mugok kung kaya ba niyang iwasan ang espada gamit ang kasalukuyang lakas niya. Agad na napagtanto ng ating bida na hindi niya ito maiwasan. Ito'y dahil kulang ang kanyang panloob na enerhiya. Habang pinag-iisipan ni Mugok ang magiging desisyon ng matanda, inalis ng matanda ang espada sa kanyang leeg at umupo sa tabi niya. May ngiti sa mukha ng Bloodhaven Sword Demon, at tinanong nito si Mugok kung bakit siya kumilos ng ganoong paraan. Sinabi ng ating bida na ang kanyang alagad ay umasta ng parang tanga. Tinanong niya ang Sword Demon kung dumating ba ito upang haminin siya dahil siya ang nakababatang anak ng Heavenly Demon. Itinaas ng matanda ang kanyang espada at inilapit ito sa lalamunan ng ating bida. Tinanong niya si Mugok kung dapat bang pugutin niya ang kanyang ulo at ipakita ito sa mga pinuno ng Heaven's Demon. Sinabi niya na nais niyang malaman kung magmamalasakit ang ama ni Mugok. Sinabi ni Mugok na hindi niya mapuputol ang kanyang ulo dahil sa takot sa mga mata ng kanyang ama. Ngumiti ang Sword Demon nang marinig ito, at inalis ang kanyang espada, hinayla ito sa lupa, at gumawa ng mahabang guhit. Nilagyan niya ng maliit na demarcation ang dulo ng guhit. Ipinaliwanag ng matanda kay Mugok na ang maliit na marka ay sumisimbolo sa gaano kaliit ang malasakit ng kanyang ama para sa kanya. Sinabi ng matanda na ang mas malaking bahagi ng guhit ay para sa mas mahalagang bagay. Nagulat si Mugok sa narinig. Yumuko siya at gamit ang kanyang kamay, gumawa ng isa pang guhit. Ngumiti siya habang sinasabi sa Bloodhaven Sword Demon na siya ang anak ng Heavenly Demon, at malamang na mas malaki ang bahagi ng pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Ngumiti ang matanda nang marinig ito, at sinabing maaari nilang subukan ang kanyang teorya. Sinabi niya na nais niyang malaman kung papayagan ba siyang mabuhay ng Heavenly Demon kung dadalhin niya ang ulo ni Mugok. Tumawa ang ating bida nang marinig ito. Sinabi niya sa Sword Demon na huwag maliitin ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Itinaas ng Bloodhaven Sword Demon ang kanyang espada at naglabas ng malaking enerhiya. Sinabi nito kay Mugok na maaari nilang subukan ang teorya. Nagulat ang ating bida sa lakas ng enerhiya ng matanda, at may kaba sa kanyang ngiti. Sinabi niya sa matanda na hindi na nila kailangang subukan ito. Ipinaliwanag niya na ang Heaven's Demon ay may 2 anak, ngunit iisa lamang siya. Sa madaling salita, mas mahalaga ang Bloodhaven Sword Demon kaysa sa kanya. Inalis ng matanda ang kanyang enerhiya at ngumiti. Sinabi nito kay Mugok na hindi siya kasing tanga ng kanyang disipulo. Sinabi ng ating bida na kung naging katulad lang siya ni Mugok, buhay pa sana siya. Seryoso ang mukha ng Sword Demon habang sinabi niya kay Mugok na namumuhay siya sa kanyang kapalaran. Sinabi ng matanda na umaasa siyang hindi na sila muling magkikita. Tiniyak ni Mugok na tatandaan niya ang mga sinabi ng matanda. Pagkatapos nito, mabilis na umalis ang Bloodhaven Sword Demon mula sa lugar. Nakahinga ng maluwag ang ating bida nang makita niyang umalis ang matanda. Matapos umalis ang Sword Demon, napansin ni Mugok na may nararamdaman siyang sakit sa kanyang katawan. Nang itinaas niya ang kanyang damit, nakita niya ang mga marka sa kanyang katawan. Napagtanto ni Mugok na ginamit ng matanda ang dulo ng kanyang espada upang saktan siya noong umupo ito sa tabi niya. Nabigla si Mugok sa ginawa ng matandang baliw na saktan siya, ngunit alam niyang may iba pang dahilan ang pagbisita ng Bloodhaven Sword Demon. Bagamat ang matanda ay mukhang mahinahon, siya ay talagang mapagplanong tao. Ang katotohanan na sinabi ng matanda na 2 beses niyang puputulan ang ulo ni Mugok ay nagpapahiwatig na talagang pinag-iisipan nito ang kanyang plano. Alam ni Mugok na dumating ang Sword Demon dahil naiwang malalim na impresyon ang laban nila sa disipulo nito. Alam niyang iniisip ng matanda ang paghaharap nila ng kanyang ama. Napagtanto ni Mugok na ang Sword Demon ay nais siyang subukin,
lalo na dahil pinatay niya ang disipulo nito. Naintindihan niyang dumating ang matanda upang alamin kung karapat-dapat ba siya maging tagapagmana. Nagtanong ang ating bida kung ang una niyang kalaban ay ang Bloodhaven Sword Demon. Sa susunod na eksena, makikita nating iniikot ni Mugok ang kanyang enerhiya sa loob ng kanyang silid pagsanay, sinusubukang pagbutihin ang kanyang mga linya ng enerhiya. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay sa itaas niya. Agad siyang umakyat, at sa kanyang gulat, naroon ang kanyang ama sa tuktok ng bubong at naghihintay sa kanya. Tinanong ng Heaven's Demon ang kanyang anak kung talagang pinatay niya ang disipulo ng Bloodhaven Sword Demon. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na nararapat lamang na mamatay ang disipulo. Sinabi ng Heaven's Demon sa kanyang anak na wala siyang pakialam kung nararapat mang mamatay ang disipulo. Ipinaliwanag nito kay Mugok na dumating ang Bloodhaven Sword Demon sa kanya tungkol sa issue. Sinabi ng Heaven's Demon na nais ng matandang iyon na parusahan siya. Nagulat si Mugok sa narinig. Hindi niya lubos maisip na makikipagkita ang Bloodhaven Sword Demon sa kanyang ama, dahil lamang sa kamatayan ng isang disipulo. Mas lalo siyang nagulat nang marinig na nais siyang parusahan ng matanda. Naiintindihan ng Heaven's Demon kung bakit nagulat ang kanyang anak, kaya ipinaliwanag niya na ang Bloodhaven Sword Demon ay hindi tipo ng tao na gagawa ng ganoong kahilingan dahil lamang sa kamatayan ng isang disipulo. Agad na napagtanto ni Mugok na sinusubukan ng matanda na subukin ang relasyon niya sa kanyang ama. Nais ng Bloodhaven Sword Demon na makita kung paparusahan ng Heaven's Demon ang kanyang anak, at ang parusa ay magsisilbing sukatan kung itinuturing ng Heaven's Demon si Mugok bilang isa sa mga posibleng tagapagmana. Habang nakatingin sa kanyang anak, sinabi ng Heaven's Demon na balak niya itong parusahan. Nagulat si Mugok sa narinig. Sinabi niya sa kanyang ama na wala itong sapat na dahilan upang parusahan siya, ngunit tiniyak ng Heaven's Demon na may dahilan. Muli, nagulat si Mugok at hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng kanyang ama. Ipinaalala ng Heaven's Demon sa kanyang anak na tinanong niya ito dati kung aling Demon Supreme ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan habang sila ay nangangaso. Nang itanong ito ni Mugok, hindi sumagot ang kanyang ama. Ngayon, sinabi ng Heaven's Demon sa kanyang anak na wala siyang tiwala sa kahit na sino sa kulto. Nabigla si Mugok sa narinig. Ipinaalala ng ama na sinabi niya sa anak na kailangan itong magtatag ng mas mataas na arkitektura at disiplina sa loob ng kulto. Tinanong ng Heaven's Demon ang kanyang anak kung paano niya gustong gawin ito. Sinabi niya kay Mugok na hindi siya interesado sa mga mahihinang sagot. Tinanong niya ito ng seryoso. Napagtanto ni Mugok na totoong hinihingi ng kanyang ama ang kanyang opinyon. Sinabi ng ating bida na nawala ng landas ang kanilang kulto bilang mga demonyo. Nagulat ang Heaven's Demon sa narinig at tinanong ang anak kung ano ang kahulugan ng landas ng isang demonyo para sa kanya. Ipinaliwanag ni Mugok sa kanyang ama na ang landas ng isang demonyo ay dapat nakabatay sa paniniwala na ang kanilang kulto ay dapat magtaguyod ng ganap na kasamaan. Lubos na nagulat ang Heaven's Demon sa sagot ng kanyang anak. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na ang mga ortodoksong tagapagtanggol ay hindi ang tunay na kalaban ng kanilang kulto. Tinanong ng Heaven's Demon ang kanyang anak kung ano ang kanilang direktang kalaban. Ipinaliwanag ni Mugok na ang kanilang kalaban ay ang ganap na kasamaan, isang uri ng kasamaan na napakasama at napakakilabot na walang tao ang kayang tiisin ito, at kahit ang mga demonyo ay magtatakwil at lalayo rito. Pinaliwanag pa ni Mugok sa kanyang ama na ang hustisya at proteksyon na isinusulong ng ortodoksong mga tagapagtanggol ay sapat lamang upang harapin ang mas maliliit na kasamaan. Sinabi niya na ang kanilang hustisya ay hindi sapat upang labanan ang ganap na kasamaan. Ang mga ortodoksong tagapagtanggol ay mapagpatawad at iniingatan ang kanilang mga tao, kaya hindi nila kayang harapin ang kasamaan na itinakwil na ang pagkatao. Ibinunyag ni Mugok sa kanyang ama na sila lamang ang may kakayahang burahin ang kasamaan sa loob ng Miriam. At sa seryosong mukha, sinabi ni Mugok na tatahakin nila ang landas ng demonyo, at kapag ang ganap na kasamaan, na hindi kayang harapin ng mga ortodokso, ay dumating, luluhod ito sa kanilang harapan. Nagulat ang Heaven's Demon sa malalim na pag-iisip ng kanyang anak. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na hindi makakalayo ang kanilang kulto kung hindi nila matatanggap ang tunay na landas ng isang demonyo. Kailangan nilang disiplinahin ang kanilang mga kasamahan upang mapabuti ang kulto. Nakita ni Mugok sa mukha ng kanyang ama na nalilito ito sa kanyang mga sinabi.
Alam niyang marahil ay hindi pa naisip ng kanyang ama ang ganitong bagay. Kahit si Mugok ay hindi natutunan ang mga bagay na ito habang siya ay nasa kulto, nakuha niya ang kanyang pagkaunawa habang siya ay naglalakbay sa gitnang kapatagan. Habang nag-iisip si Mugok, tinanong siya ng kanyang ama kung mayroon pa siyang iba pang mapagmataas na mga ideya. Sinabi ng ating bida na wala na siyang sasabihin. Sa narinig, naintindihan ng Heaven's Demon kung bakit nais ng Blood Heaven Sword Demon na disiplinahin si Mugok. Sinabi niya na baka nakita ng matanda ang posibilidad kay Mugok na maging isang tagapagmana o kandidato sa posisyon. Ipinaliwanag ni Mugok na ang Blood Heaven Sword Demon ay maaaring nakita ang kanyang potensyal dahil sa kakaibang pagtingin ng matanda. Pagkatapos nito, humarap ang Heavenly Demon sa kanyang anak at inutusan siyang sumama sa kanya. Nagulat si Mugok sa narinig at tinanong kung saan sila pupunta, lalo't gabi na. Sa sumunod na eksena, nakita nilang nakatayo ang Heaven's Demon at si Mugok sa harap ng isang kuweba na kilala bilang Minor Iron Cave. Sa pasukan nito ay may malaking bakal na pinto. Ang kuweba ay isang lugar na pinaglalagyan ng mga potensyal na kandidato para maging tagapagmana ng Heavenly Demon. Madaling makapasok sa kuweba, ngunit kung hindi makakapasa sa mga pagsubok sa loob, mananatili sila doon magpakailanman. Ang tagumpay sa pagsubok ay 50-50. Kalahati ng mga may kaugnayan sa dugo ng Heaven's Demon ay nawalan ng buhay sa loob ng kuweba. Kahit ang ambisyosong nakatatandang kapatid ni Mugok ay hindi kailanman nag-usap tungkol sa pagpasok sa kuweba dahil sa panganib nito. Alam ni Mugok na kailangan din niyang harapin ang pagsubok sa kuweba kung nais niyang maging tagapagmana. Tinanong niya ang kanyang ama kung nais ba talaga nitong pumasok siya sa kuweba. Sinabi ng Heavenly Demon na siya rin ay pumasok sa kuweba noong kaedad siya ni Mugok. Tinanong ni Mugok ang kanyang ama kung gaano katagal bago ito makalabas. Ibinunyag ng Heavenly Demon na nakalabas siya sa loob ng 2 buwan. Laking gulat ni Mugok sa narinig. Kahit sa kanilang lahi, ang kanyang ama ang itinuturing na pinakatalentado at umabot pa ito ng 2 buwan. Sinabi ng ama na siya lang ang nakalabas dito sa loob ng 2 buwan. Karamihan sa mga tao ay tumatagal ng 3 taon sa loob ng kuweba. Nang tanungin ni Mugok ang kanyang ama kung nais ba talaga siyang papasukin sa isang mapanganib na lugar na walang kahit anong paghahanda, ipinaalala ng Heavenly Demon na ito ang kanyang parusa. Hindi makapaniwala si Mugok na handa ang kanyang ama na ipasok siya sa lugar na maaaring magdala sa kanya ng kamatayan, simpleng dahil nais lang ng Blood Heaven Sword Demon na disiplinahin siya. Naisip ni Mugok na marahil ay umaasa ang kanyang ama na lalabas siyang mas malakas at buhay. Ngumiti si Mugok sa kanyang naisip na pangiti siya at sinabi sa kanyang ama na gagawin niya ang lahat para makalabas ng mas maaga kaysa sa kanya. Ngumiti ang Heavenly Demon at sinabi sa kanyang anak na gawin ang lahat upang manatiling buhay. Nagpalit ang eksena at nakita si Mugok sa loob ng kuweba. Ang kuweba ay nagliliwanag dahil sa mga berdeng bato. Habang naglalakad, tumingin si Mugok sa paligid at inisip kung gaano kahirap ang pagsubok sa loob upang ang iba ay maipit dito magpakailanman. Pagdating sa unang pasukan, pumasok siya at nakita niyang malaking silid. Sa malawak na silid na malapit sa pasukan, may tabletang naglalaman ng mga instruksyon. Inutusan si Mugok na patayin ang kanyang kalaban nang hindi gumagamit ng sword aura o anumang bagay na may kaugnayan dito. Sinabi rin na magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon makalipas ang 10 araw kung hindi siya magtatagumpay sa itinakdang oras. Kailangan niyang tumayo sa loob ng pulang bilog kapag handa na siya. Nagulat si Mugok nang malaman na muling magsisimula ang pagsubok makalipas ang 10 araw kung mabaygo siya. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang maraming rice bowls at naisip niyang inaasahan siyang kainin ang mga ito habang naghihintay. Pagkatapos magmasid, nagpasya si Mugok na simulan ng pagsubok. Tumayo siya sa loob ng pulang bilog, at ilang sandali pa, may lumabas na mga kahoy na manika mula sa lupa. Bawat manika ay may pulang marka sa katawan nito. Napagtanto ni Mugok na kailangan niyang tagpasin ang mga manika sa lugar kung saan naroon ang mga pulang marka nang walang nasasayang na oras. Agad siyang nagsimula at mabilis na pumutol ng mga manika sa harap niya. Habang pinuputol niya ang mga ito, napansin niya na mas mahirap ang pagsubok kaysa inaasahan niya. Nang lumingon siya, nakita niyang bumabalik sa lupa ang ilang mga manikang hindi pa niya napuputol. Alam niyang hindi niya dapat hayaan itong bumalik dahil mabibigo siya.
Agad niyang nilapitan ang mga manika at yumuko upang tagpasin ang mga ito. Matapos maputol ang mga ito, tumayo siya upang tingnan kung may natitira pa. Laking gulat niya nang makita ang 3 manikang hindi pa niya natatapos. Dali-dali niyang nilapitan ang mga ito at mabilis na naputol sa pulang marka. Bumagsak siya sa lupa matapos maputol ang mga manika. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, may natitira pang isang manika na hindi pa tapos. Ang huling manika ay may marka sa leeg nito. Halos bumaba na ang ulo ng manika nang magmadali si Mugok papunta rito at matagumpay na naputol ang ulo bago ito bumaba. Matapos tapusin ang mga manika, tumingin si Mugok sa paligid at hindi makapaniwalang muntik na siyang magtagal ng 10 araw sa silid dahil lamang sa pagkalimot ng ilang segundo. Napagtanto niya na imposible sanang matapos niya ang unang pagsubok na ito gamit ang mga kasanayan niya bago pa siya naglakbay. Nang ibalik na niya ang kanyang espada sa lalagyan, biglang bumukas ang pinto papunta sa susunod na silid. Bago siya umalis, nakita niya ang isa pang tablet sa labasan. Iba't ibang mga dating sumubok ang nagsulat sa tablet. Ang isa ay nagsabing nagtagumpay siya matapos ang 9 na pagsubok. Ang isa naman ay nagsabi na matagumpay siya pagkatapos ng 16 na pagsubok. Ang isa ay nagtanong kung mamamatay na ba siya sa silid dahil hindi niya matapos ang pagsubok. Isa pang sumubok ang nagsabing gusto na niyang umalis, ngunit wala ng labasan. Habang binabasa ni Mugok ang mga nakasulat, kinilala niya ang sulat kamay sa dulo. Ito ay sulat ng kanyang ama. Ngumiti si Mugok nang mapagtanto niyang isinulat ito ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama ang siyang sumusubok sa susunod na tagapagmana. Pagod na pagod, humakbang siya papunta sa susunod na silid. Hindi siya makapaniwalang nagawa pa ng kanyang ama na mag-iwan ng sulat sa tablet. Sa loob ng pangalawang silid, nakita niya ang pulang bilog sa sahig at daan-daang mga armas na nakasabit sa mga pader. Dahil sa dami ng mga armas, napagtanto ni Mugok na kailangan niyang gumamit ng ilan sa mga ito para sa susunod na pagsubok. Ayon sa mga instruksyon sa tablet, kailangan niyang gamitin ang mga armas na nakasabit sa pader upang hatiin ang isang bola sa loob ng 2 oras. Hindi siya pinapayagang gumamit ng sword aura. Kung hindi siya magtatagumpay, magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon makalipas ang 20 araw kung hindi niya mapagtagumpayan ito. Inutusan si Mugok na tumayo sa Crimson Circle sa oras na siya ay handa na. Nang handa na siya, tumayo siya sa pulang bilog at ilang sandali pa, isang malaking bato ang umangat mula sa lupa. Sa ibabaw ng bato ay may maliit na metal na bola. Laking gulat ni Mugok nang makita ang bola. Hindi siya makapaniwalang binigyan siya ng 2 oras upang putulin ang isang bola sa kalahati. Sigurado siyang kaya niyang hatiin ito sa maraming piraso kung gagamitin niya ang kanyang sword aura. Sigurado si Mugok na may dahilan kung bakit binigyan siya ng 2 oras upang putulin ang isang bola. Kumuha siya ng isang espada mula sa pader at sinubukang gamitin ito upang hatiin ang bola, ngunit agad na nabali ang espada sa kanyang unang pagtatangka. Nagulat siya sa nangyari at kinuha ang isa pang espada, nagdesisyon siyang gamitin ang sword aura upang mabilis na matapos ang pagsubok. Tumayo siya at nagsimulang ipunin ang kanyang enerhiya, handang hatiin ang bola sa isang iglap. Ngunit bago niya ituloy, napansin niya ang isang bagay. Naisip ni Mugok na napakadali kung matatapos ang pagsubok sa paggamit lamang ng sword aura, kaya naging interesado siya sa mga karanasan ng ibang mga nakaraang sumubok. May isa sa kanila na sinabing sinubukan niyang hatiin ang bola ng 89 na beses nang hindi gumagamit ng aura, ngunit nabigo at kinailangan pa rin gumamit ng sword aura. May isa pang sumubok na nagsabing nagtagumpay siya nang hindi gumagamit ng sword aura, ngunit tinawag itong kasinungalingan ng ibang mga sumubok. Habang tinitingnan niya ang mga sulat, hinanap ni Mugok ang komentaryo ng kanyang ama. Laking gulat niya nang mabasa ang isinulat ng kanyang ama, "Kung may init, talo ka." Hindi agad maunawaan ni Mugok ang ibig sabihin ng kanyang ama, ngunit napansin niyang hindi ito basta-bastang ininsulto ang kanilang mga ninuno tulad ng karaniwang ginagawa nito. Pagkatapos basahin ang mensahe ng kanyang ama, binalikan ni Mugok ang mga instruksyon. Napagtanto niyang sinabi lamang na maaari siyang gumamit ng sword aura or enhanced sword aura, ngunit hindi ito kinakailangan. Dito niya naunawaan ang babala ng kanyang ama. Hindi dapat gamitin ang sword aura dahil nagdudulot ito ng init na makakasira sa pagsubok. Kumuha ulit siya ng espada at sinubukan muli.
Ngunit nabali na naman ang espada. Sinubukan niyang gumamit ng martilyo, ngunit nabigo rin siya. Galit na galit, halos mawalan siya ng pag-asa habang tumatakbo ang oras. Habang tinititigan niya ang bola, naiinis na ito dahil ni Gasgas ay hindi natamo ng bola. Naisip niyang baka dapat na lang niyang gamitin ang Sword Aura upang matapos na. Ngunit naalala ni Mugok na nagtagumpay ang kanyang ama na hatiin ang bola nang hindi gumagamit ng Sword Aura. Sa sandaling ito, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, isinara niya ang kanyang mga mata, at inilabas ang kanyang enerhiya. Gumawa siya ng manipis na linya ng enerhiya at ipinaabot ito sa bola. Sa kanyang pagkagulat, nadetect niya ang isang manipis na linya ng pananampalataya, faith line, na hindi nakikita ng kanyang mga mata. Lumapit siya sa bola, isinara ang kanyang mga mata, at naramdaman ang linya ng pananampalataya. Napagtanto niyang bumubuo ito ng isang perpektong bilog sa paligid ng bola. Inaim niya ang kanyang espada sa linya at swabe niyang pinakawalan ang isang hiwa. Perpektong naputol ni Mugok ang bola sa kalahati. Lubos ang kasiyahan ni Mugok sa kanyang nagawa, ngunit habang siya'y nagsasaya, napansin niyang mayroong isang bagay sa loob ng bola. Laking gulat niya nang makita ang isang Demon Essence Pill sa loob nito. Ang Demon Essence Pill ay isang pambihirang gamot na nagbibigay ng napakalakas na enerhiya sa sinumang demonyo o tao na makakain nito. Napagtanto ni Mugok na sumabog sana ang pill kung gumamit siya ng Sword Aura dahil sa init na dulot nito. Agad na pinasalamatan ni Mugok ang kanyang ama sa babala nito. Kinain ni Mugok ang Demon Essence Pill, umupo siya sa sahig, at sinimulang i-circulate ang kanyang panloob na enerhiya. Isang maliwanag na liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan habang siya'y nagpapalipat-lipat ng enerhiya. Dahan-daang kumalat ang kanyang lakas sa buong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumayo. Nang tumayo siya, naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Si Mugok ay masaya nang mapagtanto niyang nakuha na niya ang bagay na pinakakulang sa kanya, enerhiya. Matapos niyang suriin ang kanyang bagong lakas, lumipat siya sa susunod na silid ayon sa mga instruksyon. Sa silid na ito, sinabi sa kanya na kailangan niyang magkaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinabi rin na bibigyan siya ng isa pang pagkakataon makalipas ang 5 araw kung mabibigo siya. Kailangan niyang tumayo sa Crimson Circle kung siya ay handa na. Hindi maintindihan ni Mugok kung ano ang ibig sabihin ng pagkaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nagtataka siya kung ano ang magiging pagsubok. Sa sandaling tumapak siya sa bilog, lumitaw ang ilang mga halaman sa harap niya sa isang parang tray. Dito niya napagtanto na ang pagsubok ay kailangan niyang matukoy kung alin ang mga halamang gamot at alin ang mga nakakalason. Ngumiti si Mugok dahil alam niyang kaya niya itong gawin. Naalala niya ang kanyang karanasan sa paghahanap ng mga sangkap na ipinahanap ni Ryan Chan sa kanya, kaya't madali niyang natukoy ang mga halamang gamot mula sa mga nakakalason. Alam niya ang epekto ng bawat halaman. Kinuha niya ang nag-iisang halamang gamot dahil ito lang ang alam niya na hindi nakalalason. At bigla na lang bumaba ang tray. Agad na lumitaw ang isa pang tray na may mga bagong halaman. Naging malinaw kay Mugok na sinusubukan ng pagsubok kung may kakayahan ng isang tao o kung nagkataong swerte lang sa unang hula. Madali niyang nakuha ang tamang halamang gamot at muling bumaba ang tray. Nagulat siya nang walang sumunod na tray. Inisip niya kung tapos na ang pagsubok, kaya't bumaling siya sa tablet upang basahin ang mga komento ng mga naunang sumubok. Ang isa ay nagsabing siya ay magiging isang lasong tao sa dami ng lasong halaman na kanyang kinain. Isa pang tester ang nagsabing susumpain niya ang lumikha ng pagsubok na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ang pagsubok na ito. Sinabi ng isa na naka-76 na subok na siya. Ang iba'y nagtala ng mga bilang ng beses na nabigo sila. Si Mugok ay napangiti sa mga komento, lalo na nang mabasa niya ang sinabi ng kanyang ama, walang dapat magtiwala sa swerte. Napagtanto ni Mugok na alam ng kanyang ama ang lahat ng mga halaman mula pa sa simula. Pagkatapos ng pagsubok, dumiretso si Mugok sa huling silid. Ayon sa mga instruksyon, kailangan niyang mabuhay sa isang illusory trap ng pag-transform ng buhay at kamatayan. Sinabi sa kanya na tunay siyang mamamatay kung siya'y mamatay sa ilusyon. Dito, nagpasya siyang suriin ang mga komento ng mga naunang tester. Ang isa'y nagsabi na kapag siya'y naging heavenly demon, papatayin niya ang lumikha ng ilusyon.
Ang isa pa ay nagsumpang hindi na siya babalik sa trap formation na ito. Laking gulat ni Mugok nang mabasa ang payo ng kanyang ama, huwag magpahinga. Nang makita ang babala ng kanyang ama, nagdesisyon siyang tumapak sa Crimson Circle. Pagpasok niya sa bilog, naramdaman niyang nababaluktot ang espasyo sa paligid niya. Nang siya'y magmasid, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang disyerto. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang balat at ang buhangin sa lupa. Tila totoo ang lahat para sa kanya. Hindi makapaniwala si Mugok na ang trap formation ay kayang lumikha ng mga ganitong realistang eksena. Habang nagmumuni-muni siya, napansin niyang napapaligiran siya ng mga zombie warriors. Kahit na ilusyon lamang ito, ramdam ni Mugok ang kanilang presensya at ang kanilang intensyong patayin siya. Sa halip na matakot, natuwa siya sa pagkakataong ito. Naniniwala siyang isang kahangahangang pagkakataon ang ibinigay sa kanya. Nang maramdaman niyang pasugad ang zombie, hinugot niya ang kanyang espada at naghanda sa labanan. Agad na sumugod ang mga zombie upang atakihin siya. Isang sundalo ang nakalapit sa kanya at tinangkang tarakan ang kanyang ulo. Yumuko si Mugok upang umiwas, at habang nasa ilalim ng zombie, inulos niya ito sa ulo, napatay ito ng mabilis. Nang sinaksak ni Mugok ang zombie, 3 pang zombie ang agad sumubok umatake sa kanya. Tumalon ang ating bida at iniwasan ang mga atake. Agad siyang bumagsak sa lupa at napagtanto ni Mugok na maaari siyang makipaglaban ng malaya, salamat sa bagong lakas mula sa Demon Essence Pill. Dahil dito, nagamit niya ng mabuti ang kanyang enerhiya. Nang mapatay niya ang mga zombies, biglang dumagsa ang mas maraming zombie na umatake mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kanilang pag-atake, mabilis na inikutan ni Mugok ang kanyang espada at hinati ang bawat isa sa iba't ibang bahagi, at isa-isang bumagsak ang mga zombies. Nang tignan niya ang paligid, napansin niyang wala ng mga sundalong zombie sa paligid. Inisip ni Mugok kung tapos na ba ang laban. Nalungkot siya dahil parang napakabilis ng pagtatapos ng labanan. Ngunit nang magmasid siya ulit, ngumiti ang ating bida nang makita ang mas maraming zombie soldiers na paparating. Ang mga sundalong ito ay may suot na baluti at mas malalakas kaysa sa mga naunang zombies. Mabilis na umatake ang mga bagong zombie, kasama na ang mga archers na nagpakawala ng mga palaso. Muli, iniwasan ni Mugok ang mga atake habang siya'y humihinga ng malalim, lalo siyang natuwa at naging mas masigasig sa laban. Habang humihinga ng malalim, isang zombie ang sumubok umatake mula sa kanyang likod. Iniwasan ito ni Mugok sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang katawan, at napansin niyang mas lumalakas ang kanyang mga kalaban habang tumatagal ang laban. Tumayo siya at sinaksak ang zombie sa leeg. Sunod niyang pinatay ang iba pang mga zombies sa paligid. Sa gitna ng laban, naunawaan ni Mugok kung bakit sinabi ng kanyang ama na huwag magpahinga. Napagtanto niya na ito ang unang laban na naramdaman niyang totoong labanan. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nagamit ni Mugok ang lahat ng natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Patuloy siyang kumilos gamit ang kanyang espada upang hatiin ang mga sundalo. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nagiging isa ang kanyang mga karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay sa kasalukuyang katawan niya. Naglabas siya ng enerhiya mula sa kanyang espada upang itaboy ang mga zombies. Ngunit biglang isang malaking bilang ng maliliit na mga patalim ang ibinato sa kanya. Mabilis niyang ginamit ang espada upang itaboy ang mga ito, sabay lumapit sa mga zombies na umatake sa kanya. Habang tumatagal ang laban, pinalalakas ni Mugok ang kanyang mga atake at unti-unting naputol ang huling zombie. Pagbagsak ng huling sundalo, ginamit ni Mugok ang kanyang espada upang sandalan at magpahinga. Inikat niya ang kanyang tingin upang tiyaking wala ng ibang kalaban. Maliban sa mga alikabok sa paligid, wala na siyang nakita pa. Habang siya'y nagpapawis, napaisip siya kung tapos na ba ang laban. Bumalik si Mugok sa tunay na mundo at lumapit sa labasan. Nakita niya ang isang bato na may tabletang naglalaman ng pagbati para sa kanyang tagumpay. Ayon dito, inaasahan siyang gamitin ang kanyang bagong lakas para sa pag-usad at ikauunlad ng Heavenly Demon's Cult. Ngumiti si Mugok habang binabasa ito. Hindi siya makapaniwala na natapos niya ang pagsubok sa loob ng isang araw, samantalang inabot ng 2 buwan ang kanyang ama. Alam ni Mugok na ang impormasyong ito ay magdudulot ng ingay sa kanilang lipunan. Alam niyang mas marami ang magdududa sa kanyang tagumpay kaysa sa magbibigay ng papuri dahil sa bilis ng kanyang pagkumpleto. Sa kanyang pagmumuni-muni,
Nagpasya siyang manatili sa kuweba upang patuloy na mag-ensayo. Nais niyang ganap na maunawaan at mapagsama ang lahat ng kanyang mga natutunan mula sa kanyang nakaraang buhay sa kanyang kasalukuyang katawan. Siniguro niya na ma-absorbs ang lahat sa kanyang pagkatao. Sa susunod na eksena, nakita si Mugok sa Heavenly Demon Pavilion. Sinabi niya sa kanyang ama na inabot siya ng 100 araw upang malampasan ang pagsubok. Sinabi niya sa kanyang ama na kahit ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi niya matalo ang record nito. Tinanong ng Heaven Leading Demon kung tama bang nahati ni Mugok ang metal ball. Ibinahagi ni Mugok na malaki ang naging tulong ng payo ng kanyang ama. Sinabi rin niya na hindi siya nagpahinga sa trap formation ng huling pagsubok. Ngumiti ang Heaven Leading Demon matapos marinig ang kanyang kwento, at laking gulat ni Mugok nang makita ito. Nagtaka siya kung naglalaro lang ang kanyang mga mata, ngunit sigurado siya, nakita niyang ngumiti ang kanyang ama, kahit sandali lang. Pinuri ng Heaven Leading Demon si Mugok sa hindi pagiging mangmang. Sumagot si Mugok sa kanyang ama na hindi siya maaaring maging mangmang dahil siya ay anak ng Heaven Leading Demon. Habang nakatingin sa kanyang ama, naalala ni Mugok kung paano niya dati iniisip na ang kanyang ama ay masama bago siya magbalik sa nakaraan. Naalala niyang ang kanyang ama ay nagbigay ng matinding pagsubok sa kanyang mga anak upang maglaban sa buhay at kamatayan para maging tagapagmana. Matapos ang ilang oras na kasama ang kanyang ama, naisip ni Mugok na ang pag-uugali ng Heaven Leading Demon ay hindi dahil sa kasiyahan na makakita ng mga anak na nag-aaway. Kung para sa kapakanan ng kulto, malinaw sa kanya na ang kanyang ama ay hindi isang tao na basta-basta nagmamasid lang na naglalaban ang kanyang mga anak. Habang nag-iisip siya, may isang tao ang nagsabi sa kanya na kamangha-mangha siya sa paglabas mula sa Minor Iron Cave sa loob ng 100 araw. Nagulat si Mugok nang makita na ang nagsasalita ay ang Chief Advisor, na si Sim-Om Naiyong. Siya ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa kulto at ang taong pinakamalaki ang tiwala ng Heaven Leading Demon. Nagbigay ng galang si Mugok sa advisor at sinabi nito na siya ay natutuwa na makita siya. Sinabi ng advisor na mayroon siyang issue na may kinalaman sa kulto na dapat pag-usapan. Nagulat si Mugok dahil hindi niya inaasahan na ang advisor ay may kinalaman sa kulto. Napagtanto niya na tiyak na pinapante siya ng kanyang ama kay Sim-Om Naiyong. Ibinahagi ni Om Naiyong kay Mugok na nakatanggap sila ng isang liham mula sa isang hindi nagpapakilalang tao. Ayon sa liham, may mga corrupt na gawain sa loob ng Demonix Army, isang combat group ng kulto. Ang leader ng army ay ang kamag-anak na bloodline ng Blood Heaven Sword Demon. Sinabi ni Om Naiyong na natanggap nila ang parehong liham noong nakaraang taon at nagkaroon sila ng hiwalay na investigasyon, ngunit ito ay nabigo. Napag-alaman nilang ang espesyal na investigador na naitalaga ay pinatay ng mga demonyo. Nagulat si Mugok nang marinig ito at tinanong ang advisor kung ang espesyal na investigador ay pinatay ng demonyo. Sinabi ni Om Naiyong na tama siya at nagdagdag na ang taong pumatay sa investigador ay nagpakamatay rin. Nabigla si Mugok sa balitang ito. Sinabi ni Om Naiyong na nais niyang maging espesyal na investigador si Mugok upang harapin ang issue. Agad na napagtanto ni Mugok na delikado ang sitwasyon. Alam niyang sino mang mapapatunayang kasabwat sa corruption ay tiyak na papatayin. Alam din niyang kahit siya ang anak ng Heaven Leading Demon, hindi siya bibigyan ng espesyal na pagtrato ng organisasyon. Nagsabi si Mugok kay Om Naiyong na maaaring mamatay siya habang nagsasagawa ng investigasyon. Tinanggap ni Om Naiyong ang sinabi ni Mugok at sinabi na kailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib para maisakatuparan ang misyon. Agad na napagtanto ni Mugok na isa ito sa mga pagsubok ng kanyang ama. Pinaalala ng Heaven Leading Demon sa kanyang anak na kailangan niyang kontrolin at panghawakan ang mga miyembro ng kulto sa kanilang leeg. Ipinaliwanag ni Mugok sa kanyang ama na plano niyang gawin ito kapag siya ay naging Heavenly Demon. Tinanong siya ng kanyang ama kung natatakot ba siyang tumanggap ng misyon, at nang sagutin ni Mugok na hindi siya natatakot, tinanggap niya ang misyon. Bagaman hindi alam ni Mugok kung ano ang plano ng kanyang ama, tinitiyak niyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Ipinapaliwanag ng ating bida sa kanyang ama na maaaring ito na ang huling pagkakataon na magkasama sila. Inanyayahan niya ang Heavenly Demon na uminom kasama siya. Nang sinabi niya ito, biglang bumalikwas ang Heavenly Demon at umalis. Ang lugar ay tila naging isang awkward para sa bagong kusinero at sa tagapayo.
Sinabi ng ating bida kay Young na bagaman matigas ang kanyang ama, tunay na nagmamalasakit ito sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ni Mayong, ang kanyang kapatid, ang sinasabi ng ating bida. Sinabi niya na hindi naman mukhang may pakialam ang kanilang ama. Hindi malaman ni Mugok kung ano ang sasabihin sa lalaki. Naramdaman niyang siya'y napahiya. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang lalaki sa bahay ni Mugok. Ang lalaking nakadilaw na kasuotan ay nagsabi sa ating bida na siya ay isang espesyal na opisyal ng investigasyon. Nagpakilala siya bilang C.O. Darien. Sinabi niya kay Mugok na siya ay mula sa Nirvana Pavilion. Nagulat ang ating bida na makita ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinuntahan nito. Ibinunyag niya kay Darien na hiniling niya sa tagapayo na ipadala sa kanya ang magandang babaeng dati mula sa Nirvana Pavilion. Sinabi ni Darien sa ating bida na mukhang siya ang hinihintay na babaeng yun. Naiinis si Mugok nang marinig ito. Kinuha niya ang kanyang espada at umalis. Sinabi niya kay Darien na kailangan na nilang magtungo sa trabaho. Nagulat si Darien at tinanong ang ating bida kung aalis na ba agad sila. Habang naglalakad, sinabi ng ating bida na nais niyang malaman kung anong klaseng tao ang commander ng hukbo ng mga demonyo. Ibinunyag ni Darien kay Mugok na ang pinuno ng hukbo ng mga demonyo ay si Chang Yong. Sinabi niya na si Chang Yong ay nakababatang kapatid ni Gokyung pa, na kilala rin bilang ang Blood Heaven Sword Demon. Naging commander si Chang Yong ng hukbo ng mga demonyo ng 8 taon matapos magtagumpay sa mga mapanganib na misyon. Umangat ang hukbo ng mga demonyo sa antas kung saan sila kinikilala ng lahat, parang isang liga ng hukbo. Napagtanto ng ating bida na mahusay ang hukbo ng mga demonyo sa kanilang mga gawain. Habang naglalakad, biglang huminto ang ating bida. Tinanong siya ni Darien kung may problema. Tinanong ni Mugok ang lalaki kung hindi niya balak imbestigahan ang korupsyon sa hukbo ng mga demonyo. Sinabi ni Darien na plano niyang gawin ang investigasyon. Sinabi ng ating bida na tila walang sigla o interes si Darien sa kanyang galaw at salita. Ipinaliwanag ni Darien kay Mugok na ganoon ang kanyang ugali dahil sa kanyang paniniwala na walang magbabago kahit maungkat nila ang mga maling gawain ng mga demonyo. Nagulat ang ating bida sa narinig. Iniisip niya kung sinasabi ni Darien na walang magbabago hanggat hindi napapalitan ang mga namumuno. Humarap ang ating bida kay Darien at tinanong kung siya ba ay hindi natatakot. Sinagot ni Darien ang ating bida na hindi siya natatakot. Sinabi ni Darien na ang huling espesyal na opisyal ng investigasyon ay napatay habang nagsasagawa ng investigasyon. Ibinunyag ni Darien na ang nasabing opisyal ay ang kanyang direktang superior. Nabigla si Mugok sa narinig. Mabilis siyang humarap. Sinabi ng lalaki na ang kanyang superior ang nagturo sa kanya. Lalong nagulat ang ating bida nang makita niyang walang bakas ng kalungkutan sa mga mata ng lalaki. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa Demon Dragon Court. Makikita ang 2 malalaking lalaki na nagbabantay sa pasukan ng korte. Tinanong ng mga lalaki si Mugok at si Darien kung saan sila nanggaling. Ipinakilala ni Darien ang kanyang sarili bilang espesyal na opisyal ng investigasyon mula sa Nirvana Pavilion at hiniling sa mga lalaki na tumabi. Sinabi niya na may kailangan siyang gawin kasama ang commander ng mga demonyo. Nagulat ang ating bida sa kung gaano kagalang si Darien. Isa sa mga lalaki ay nagsabi kay Darien na hindi siya mukhang espesyal, kahit pa sinabi niyang siya nga ay espesyal. Sinabi ng isang kalbong lalaki kay Darien na hindi siya makakapasok maliban na lamang kung may pahintulot siya mula sa isang nakatataas. Binuksan ni Darien ang kanyang aklat at kinuha ang isang dokumento. Sinabi niya sa kanila na yun ay isang dokumento ng utos. Tinanong siya ng kalbo kung maaari siyang maghintay sa labas, at sinabi nito na iuulat niya ang sitwasyon sa kanyang superior. Sinabi ni Darien na huwag nang mag-aksaya ng oras, at ipinaliwanag niyang naroon sila para personal na makipagkita sa kanyang superior. Paalala ng isa pang lalaki kay Darien na hindi siya maaaring pumasok sa korte nang walang pahintulot mula sa nakatataas. Naiinis na si Darien sa narinig. Tinanong niya ang lalaki kung balak nitong harangin ang isang espesyal na investigador na may dalang dokumento ng utos. Sinabi ng kalbong lalaki na wala siyang pakialam at kailangan niyang sundin ang kanilang mga alituntunin kahit pa siya ay isang espesyal na investigador. Nagulat si Darien sa narinig. Sinabi ng isa pang lalaki kay Darien na ang tanging bagay na may halaga sa kanya ay ang kanyang titulo bilang espesyal na investigador.
Sinabi niya kay Darian na wala siyang kapangyarihan kung wala ang kanyang titulo. Sa sandaling sinabi ito ng lalaki, tinanong sila ni Mugok kung alam nila kung sino siya. Sinabi ng lalaki na alam nila ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi makapaniwala si Mugok na magiging bastos ang dalawang lalaki sa kanya kahit na alam nila kung sino siya. Lumapit siya sa kanila at sinuntok sila sa kanilang mga ari ng mabilis. Hinawakan ng mga lalaki ang kanilang mga ari at bumagsak sa lupa. Nagulat si Darian sa nangyari. Sinabi ng ating bida kay Darian na huwag nang tumayo lamang doon at inutusan siyang ipakita ang daan. Nagulat ang lalaki sa narinig at mabilis na pumasok sa gusali. Sina Mugok at Darian ay hinarang ng mga miyembro ng Demon's Army. Naiinis si Darian sa nakita. Kinuha niya ang dokumento at tinanong ang mga lalaki kung sila ba ay bulag. Sinabi niya sa kanila na nakaharang sila sa isang opisyal na investigasyon. Sinabi niya sa kanila na tumabi na kung ayaw nilang makulong. Ngunit walang takot na ipinakita ang mga lalaki sa banta ni Darian. Habang nakatayo ang mga lalaki, may isang lalaking nagtanong sa kanyang nasasakupan kung saan nanggaling ang mga idiot na ito. Ipinakilala ni Darian ang kanyang sarili sa lalaki at tinanong ito kung sino siya. Nagpakilala ang malaking kalbong lalaki bilang si Godan, ang unang kapitan ng Corps ng Demon Army. Tinawag niya si Darian na Duce at tinanong kung sapat na ba ang kanyang pagpapakilala. Ginamit ni Darian ang frequency transmission para ipaalam kay Mugok na si Dan ay pangalawa sa command at kilala sa kanyang mga mapanganib na gawaing kriminal kahit sa loob ng Demon Army. Lumapit si Dan kay Darian at sinabing magsalita na. Nagulat si Darian sa sinabi. Sinabi niya sa malaking lalaki na siya ay isang espesyal na investigador mula sa Nirvana Pavilion na may dalang opisyal na utos. Tinanong siya ni Dan kung ano ang gagawin niya kung magsalita siya ng masama laban sa kanya. Ipinaliwanag ng lalaki kay Darian na siya at ang kanyang mga kasamahan ay maaaresto sa mga kasong pagsira sa investigasyon ng Nirvana Pavilion at pambabastos sa isang investigador. Nagsimulang magtawanan ng mga lalaki nang marinig nila si Darian na nagsabing aarestuhin niya sila, habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ng lalaki sa investigador na gusto niyang makita kung paano sila maaaresto. Nang marinig ito, lumapit si Mugok sa lalaki at sinabi na matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong niya ang lalaki kung nagkita ba sila sa huling banquet. Hindi maintindihan ni Dan ang sinasabi ng ating bida. Bago pa makapagsalita ang lalaki, hinawakan ni Mugok ang kanyang kamay at pinisil ng mahigpit. Nagulat ang kapitan nang makita ang nangyari, na may seryosong tono sa kanyang boses. Sinabi ng ating bida sa kapitan na dumating sila upang makipagkita sa commander. Hiniling niya sa kapitan na tumigil na silang harangin at hayaan na silang makadaan, gamit ang frequency transmission. Sinigurado ni Mugok sa kapitan na mawawala ang kanyang kamay magpakailanman kung susubukan pa nitong hamarang. Gamit din ng frequency transmission, sinabi ni Dan sa ating bida na may ilang tao na naniniwalang hindi sila tinatablan ng mga patalim dahil sa kanilang maharlikang lahi. Tinanong ni Mugok ang lalaki kung naniniwala itong kaya pa niyang gamitin ang kanyang espada gamit ang kamay na yon. Sumagot si Dan na maaari nilang subukan, at sinabi niyang gusto niyang makita kung kaninong kamay ang mabibigo. Sinabi niya kay Mugok na gustong niyang malaman kung alin ang mabibigo, ang kanyang kamay o ang kamay ng ating bida. Sa hindi inaasahang pagkakataon para sa kapitan, kinailangan itong hayaang makapasok sina Mugok at Darian. Habang naglalakad sila, sinabi ni Mugok kay Dan na susunod na pagkakataon, bibilhan niya ito ng inumin. Nagtaka ang kapitan sa narinig. Habang umaakyat sa hagdan, tinanong ni Darian ang ating bida kung kilala niya ang kapitan noon pa. Sinabi ng ating bida na ngayon pa lang niya nakita ang lalaki. Tinanong ni Darian si Mugok kung bakit huminto si Dan para sa kanya. Ibinunyag ng ating bida na sinadya niyang baliin ang kamay ni Dan nung hinawakan niya ito, kaya't kailangan niyang kumain gamit ang isang kamay sa loob ng ilang panahon. Nagulat si Darian sa narinig, ngunit sinabihan siya ng ating bida na huwag siyang mag-overreact. Hiniling niya kay Darian na pangunahan sila, kaya't mabilis na naglakad si Darian at sinabing ang opisina ng commander ay nasa ikapitong palapag. Pagdating nila sa harap ng tatlong lalaking nagbabantay sa pasukan, sinabi ng isang lalaki na hindi sila maaaring pumasok sa opisina ng commander maliban kung may appointment sila. Nagulat ang ating bida at si Darian sa narinig. Tinanong ni Mugok ang mga lalaki kung hindi pa ba sila napapagod sa kanilang mga kalokohan.
Lumapit siya at tinanong ang mga ito. Sinabi ng leader na hindi sila maaaring magbigay daan. Kinuha ng ating bida ang dokumento ng utos at ipinakita sa lalaki. Sinabi niya na hinaharangan nila ang utos ng langit sa kanilang pagharang. Kinakabahan ang mga lalaki nang marinig ito. Sinabi ni Mugok sa lalaki na maaari silang hamakin, ngunit hindi nila maaaring hamakin ang dokumento. Tinanong niya sila kung ayos lang ba sa kanila na hamakin ang mismong pinuno. Hindi malaman ng mga lalaki kung ano ang sasabihin. Nanginginig sila sa takot at kahihiyan habang sinabi ng kanilang commander na hayaang makapasok ang ating bida. Pagpasok nila, nakita nilang nakaupo ang isang matandang lalaki sa isang upuan. Malugod siyang tinanggap ni Chaoyong, ang commander ng hukbo ng mga demonyo, at ngumiti sa ating bida. Sinabi ni Chaoyong na huwag magalit ang ating bida sa pagiging bastos ng kanyang mga tauhan. Inamin niyang medyo ignorante ang kanyang mga tao. Nagulat si Mugok nang makita ang demonic army, at naramdaman niya ang isang hindi pangkaraniwang lakas mula sa commander. Ang enerhiyang inilalabas ng commander ay nagpatakot kay Darien. Tinanong ni Mugok si Chaoyong na ipagbili sa kanyang mga tauhan na magbasa ng libro kung may oras sila para makipag-away. Sinabi ni Chaoyong na matapang ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ay isang lumang kasabihan. Sinabi niyang sa kasalukuyang panahon, ang mga may kaalaman ay ang mga tunay na matapang. Ito ay dahil hindi lamang sila magaling sa paggawa ng mga estratehiya, kundi nalalaman din nila kung ano ang dapat gawin. Ngumiti si Chaoyong nang marinig ito, at sinabi niyang nahuhuli na siya sa panahon dahil sa kanyang katandaan. Nagulat si Mugok na nanatiling kalmado ang matanda kahit pa sinubukan niyang insultuhan ito. Tinanong ni Chaoyong ang ating bida kung bakit siya ang itinalaga sa investigasyon. Ibinunyag ni Mugok na siya ang binigyan ng trabaho dahil sinusubukan ng kanyang ama na parusahan siya. Nagulat si Chaoyong sa narinig. Ibinunyag ng ating bida na gumawa siya ng maliit na misyon habang nangangaso sila, kaya tumawa si Chaoyong. Nang marinig ito, alam ni Mugok na si Chaoyong at ang kanyang mga tauhan ay nag-isip ng mabuti upang malaman kung bakit siya ipinadala bilang isang espesyal na opisyal ng investigasyon. Tinanong ni Chaoyong ang ating bida kung bakit nagsimula na naman ang Nirvana Pavilion ng isa pang investigasyon. Itinanong niya kung may nagpadala na naman ng liham na walang lagda tulad ng nakaraan. Sinabi ni Darien sa matanda na hindi nila maaaring ibunyag ang impormasyong yun. Ngunit agad namang sinabi ni Mugok sa commander na tama ang kanyang hinala. Nagulat si Darien nang ibinahagi ng ating bida ang impormasyon sa matanda. Sinabi ni Chaoyong kay Mugok na inaasahan na niyang mangyayari ang ganitong bagay. Ipinaliwanag niya kay Mugok na madalas siyang makatanggap ng iba't ibang paratang dahil siya ang pinuno ng hukbo ng mga demonyo, na binubuo ng mga ignorante at magaspang na tao. Sinabi niya kay Mugok na nakakapagod ang ganitong sitwasyon. Siniguro ni Mugok sa matanda na tatapusin nila agad ang kanilang investigasyon. Hiniling niya kay Chaoyong na maging mapagpasensya kung magdudulot man ng abala ang kanilang investigasyon. Tumawa ang matanda nang marinig ito at sinabi niya kay Mugok na wala siyang pakialam dahil malakas ang kanilang samahan. Sinabi ni Mugok sa matanda na kilalang kilala na sinusuportahan ng Bloodhaven Sword Demon ang kanyang kapatid, na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Chaoyong kay Mugok na magkaibang tao sila ng kanyang kapatid. Siniguro niya kay Mugok na sinusuportahan niya ang kanyang kapatid na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Nagpasalamat ang ating bida sa matanda at sinabi na nakakapagpagaan ng pakiramdam ang kanyang mga sinabi. Sinabi ni Mugok na kakailanganin niya ang kooperasyon ng matanda sa mga susunod na araw. Sinabi ni Chaoyong kay Mugok na umaasa rin siya sa kanya, at sinigurado niya kay Mugok na ihahanda niya ang lugar na matutuluyan niya pagkatapos umalis sa opisina. Nang sinabi ito, tumalikod si Mugok at si Darien, at nagdesisyon na umalis. Bago pa man makalabas ng opisina, sinabi ni Chaoyong kay Mugok na nag-aalala siya para sa kanya, na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Tinanong ni Mugok ang commander kung tinutukoy ba niya ang insidente kung saan napatay ang dating espesyal na opisyal ng investigasyon. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Chaoyong kay Mugok na hindi yun ang tinutukoy niya. Sinabi niya na hindi ipapadala ng Heavenly Demon ang kanyang anak sa hukbo ng mga demonyo para lamang mamatay. Ipinaliwanag niya kay Mugok na nag-aalala lamang siya.
Nagpasalamat ang ating bida sa commander para sa kanyang pag-aalala at nagpatuloy sa paglakad palabas ng opisina. Habang tinitingnan ni Cheo yung si Mugok, malamig ang kanyang tingin. Napansin ni Darian ang kakaiba kay Mugok dahil nakita niyang nakangiti ito. Naunawaan ng ating bida kung bakit siya ipinadala ng kanyang ama dito. Napagtanto niya na alinman sa kanila ni Cheoyong ay kailangang mamatay. Lumipat ang eksena at nakita natin si Miyang na nakatayo sa tabi ng Heavenly Demon habang iniinspeksyon ang kanyang espada. Sinabi ng tagapayo sa Heavenly Demon na ang isyu ay hindi maliit. Sinabi niya na dapat siya na ang humawak sa kaso sa halip na si Mugok. Ibinunyag ng Heavenly Demon sa kanyang tagapayo na sinabi ni Mugok na nawala na ang hukbo ng mga demonyo sa kanilang tunay na landas. Nagulat si Miyang sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit ipapadala ng Heavenly Demon si Mugok sa isang mapanganib na misyon para lamang sa ganitong dahilan. Tinanong niya ang kanyang Panginoon kung bakit ibinigay ang misyon sa ating bida. Habang tinitingnan ng kanyang espada, sinabi ng Heavenly Demon sa kanyang tagapayo na dapat patunayan ng kanyang anak ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng aksyon. Nagulat si Miyang sa narinig, ngunit tila naintindihan na niya ang kanyang Panginoon. Muling nagbago ang eksena at nakita natin ang isang patay na ibon na nakasabit sa pasilyo ng hukbo ng mga demonyo. Nagulat ang mga miyembro ng hukbo ng mga demonyo nang makita ang ibon. Hindi nila maintindihan kung bakit ibiniti ng mga investigador ang isang patay na uwak sa kanilang pasilyo. Ilan sa mga tauhan ay tinawag sina Mugok at Darian ng mga duwag habang sumisigaw sa kanila. Isang malaking lalaki na may peklat sa mukha ang nagsabi sa ating bida na ang patay na uwak ay masyadong maingay. Tinanong ni Mugok ang lalaki kung sino siya. Ipinakilala ng malaking lalaki ang kanyang sarili bilang si Jane Ho, ang ikatlong kapitan ng hukbo ng mga demonyo na may galit sa kanyang mukha. Habang gumagamit ng frequency transmission, ipinahayag ni Darian kay Mugok na kilala si Jane Ho bilang ang may pinakamalakas na kakayahan sa martial art sa mga kapitan ng hukbo. Kilala rin siya sa kanyang masamang ugali. Tinanong ni Mugok ang kapitan kung may reklamo siya. Sumagot si Jane Ho at itinuro ang uwak, at tinanong si Mugok kung bakit niya isinabit ang isang bagay na napakahalaga sa isang lugar kung saan maraming tao ang dumadaan na may ngiti sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Mugok na may nagtapo ng uwak sa kanyang kama habang siya ay natutulog, kaya isinabit niya ito dahil inakala niyang bahagi ito ng isang tradisyonal na kultura. Sinabi ng kapitan na dapat ay pinarusahan na lang ni Mugok ang taong naglagay ng uwak sa kanyang kama kaysa gumawa ng ganitong kakaibang bagay. Nang marinig ito, tumitig si Mugok sa lalaki at ngumiti. Sinabi niya na magsisimula siya sa kanya. Nagulat si Jane Ho at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Mugok. Ipinaliwanag ni Mugok na sisimulan niya ang investigasyon sa kanya. Laking gulat ng kapitan. Tinanong niya si Mugok kung bakit siya ang pinili. Inutusan ni Mugok si Darian na kolektahin lahat ng talaan ni Jane Ho, mula sa kanyang mga gawain, pinansyal na transaksyon, hanggang sa lahat ng kanyang mga galaw. Sumagot si Jane Ho na wala namang kapangyarihan si Mugok na gawin ito. Ngunit muli siyang tinignan ng ating bida at sinabing may kapangyarihan siya upang gawin yon. Sa sandaling marinig ito, tinadyakan ni Jane Ho ang lupa sa galit. Sinabi ni Mugok sa kapitan na malaya siyang magalit, pero huwag niyang kalimutan na maaaring kasuhan siya ng pagtataksil kung hahadlangan niya ang kanilang investigasyon. Agad na lumapit ang mga tauhan ni Jane Ho at sinubukan siyang pigilan. Nagmakaawa sila na itigil na niya. Habang pinipigilan siya ng mga tauhan, sinabi ni Mugok na magsisimula ang investigasyon sa kanya. Na may galit sa kanyang mukha, sumagot si Jane Ho na tatapusin niya ang lahat ng ito. Lumipat ang eksena at nakita natin ang mga investigador kasama si Jane Ho sa isang silid. Matapos titigan ng kapitan ng ilang sandali, tinanong siya ni Mugok kung hanggang kailan niya susubukan ang kanyang pasensya. Tinatanong ni Jane Ho kung ano ang ibig sabihin nito. Ibinunyag ni Mugok na si Jane Ho ang taong nagpadala ng liham na walang lagda. Nagulat si Darian sa narinig at hindi makapaniwala na ang kapitan ang nagpadala ng liham. Hindi niya maintindihan kung paano nakarating si Mugok sa ganitong conclusion. Tinanong ni Jane Ho si Mugok kung ano ang sinasabi nito. Nang makita ni Jane Ho ang tiwala ni Mugok, tinanong niya si Mugok kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Mugok na sangkot si Jane Ho sa insidente kahapon, kahit na hindi niya kinakailangang gawin yon.
Inihayag niya na ginawa ito ni Jane Ho upang maiwasan ang hinala mula sa kanyang commander. Inamin ni Jane Ho na tama si Mugok. Ipinaliwanag ng ating bida na may kontrol si Jane Ho sa karamihan ng mga tauhan ng kanyang grupo. Napansin ito ni Mugok dahil walang sino man sa mga tauhan ni Jane Ho ang tumawa o nagmura sa kanya. Nang makita ang patay na uwak, nagulat si Jane Ho. Ibinunyag ni Mugok na talagang nag-aalala ang mga tauhan ni Jane Ho para sa kanya at pinigilan siyang gumawa ng mga kabalbalan. Alam ni Mugok na ang isang taong nagpapatakbo ng isang grupo sa ganitong kakaibang paraan ay malamang na mahihirapan na baliwalain ang anumang katiwalian sa organisasyong kinabibilangan niya. Hindi makapagsalita si Jane Ho nang marinig ang deduksyon ni Mugok. Napansin ng ating bida ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa isa pang dahilan. Nang ipakilala ni Darian si Jane Ho gamit ang frequency transmission, naalala ni Mugok ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraang buhay, ang insidente kung saan namatay ang pinakamalakas na kapitan ng hukbo ng mga demonyo. Nadiskubre ni Mugok na pinatay si Jane Ho dahil sa pagsulat ng anonymous na liham upang maresolba ang mga isyu ng hukbo ng demonyo. Inamin ni Jane Ho kay Mugok na hindi siya sigurado kung magiging epektibo ang liham kaya hindi niya naisulat ang eksaktong mga detalye. Hindi rin inaasahan ng kapitan na ay padadala ang pangalawang batang Panginoon para sa investigasyon. Tinanong ni Mugok ang kapitan kung ano ang iniisip nito ngayong narito na siya. Humingi ng paumanhin si Jane Ho at inamin na inakala niyang tapos na sila. Nakangiti si Mugok nang sinabi ito at tinanong si Darian kung karaniwan bang maging sobrang tapat ng mga kabataan. Hindi na intindihan ni Darian ang ibig sabihin ni Mugok, kaya ipinaliwanag niya na mas matanda pa siya at si Jane Ho kaysa sa kanya. Nang biglang maalala ni Mugok na bata pa siyang muli, humarap siya kay Jane Ho at tinanong kung ano ang nangyayari sa hukbo ng mga demonyo. Ibinunyag ng kapitan kay Mugok na ginagamit ng kanilang commander ang hukbo ng mga demonyo para sa personal na pakinabang. Sinabi ni Jane Ho na tumatanggap si Cheoyong ng bayad para sa mga kahilingan ng pagpatay at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para rito. Labis na nagulat sina Mugok at Darian sa kanilang narinig. Hindi inasahan ni Mugok na gagawin ni Cheoyong ang ganitong klaseng kalokohan. Alam ni Mugok na malaking kasalanan na ang paggalaw ng commander sa mga martial masters bilang mga kasangkapan, ngunit mas malala pa ang paggamit nito para sa pinansyal na pakinabang. Tinanong ni Darian kung paano nagagawang gawin ni Cheoyong ang ganitong mga bagay. Ipinaliwanag ni Mugok na nagagawa ito ng commander sa pamamagitan ng pag-aayos sa bilang ng mga kasapi sa hukbo ng mga demonyo. Sinabi niya kay Darian na malamang na ang unang core ang siyang gumagawa nito. Nagulat si Jane Ho nang malaman ni Mugok ang tungkol dito at tinanong kung paano niya ito nalaman. Inamin ni Mugok na natukoy niya ito mula sa kanilang reaksyon. Ayon kay Mugok, ang mga kasapi ng unang core ang unang hamarang sa kanila at sila rin ang pinakamatindi sa pagmamura sa kanila matapos makita ang patay na uwak. Tinanong ni Mugok si Jane Ho kung paano niya nalaman na ang unang core ang nasa likod nito. Nalungkot si Jane Ho sa tanong na iyon. Ibinunyag niya na ang martial artist na nagpakamatay matapos patayin ng naunang espesyal na investigador ay kaibigan niya. Ang martial artist din ang unang nagsulat ng anonymous na liham. Tinanong ni Mugok si Jane Ho kung gaano sila kalapit ng kaibigan niya, gamit ang isang seryosong tono. Ipinaliwanag ng kapitan na sabay silang sumali ng kanyang kaibigan sa kulto at itinuturing niya itong parang pamilya. Tinanong ni Mugok kung sino sa tingin ni Jane Ho ang pumatay sa kanyang kaibigan. Ipinahayag ni Jane Ho na malamang na ang kanyang commander ang nagbigay ng utos at personal na pinatay ni Kapitan Godane ang kanyang kaibigan. Kung totoo ang sinabi ni Jane Ho, nakaharap sila sa isang malawakang kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng commander ng hukbo ng mga demonyo. At ang buong unang core ay dahil kay Cheoyong, na walang pag-aalinlangan sa pagpatay sa isang investigador. Nagtaka si Mugok kung talagang hindi alam ng kanyang ama at ng tagapayo ang tungkol sa kaso. Alam ni Mugok na ang Heavensley Demon at ang tagapayo ay may ideya na sa mga pangyayari. Sa isang punto, alam ni Mugok na ipinadala siya rito ng kanyang ama para sa kadahilanang ito. Kaya hindi makapaniwala si Mugok na sinusubok siya ng kanyang ama upang makita kung kaya niyang lutesin ang insidente, kahit palaban sa commander ng hukbo ng mga demonyo. Sinabi ni Mugok sa kapitan na nakatagpo siya ng isang mabuting kaibigan. Sinagot ni Jane Ho si Mugok na dapat may ginawa siya nang mamatay ang kanyang kaibigan, kung talagang isa siyang mabuting kaibigan,
may lungkot sa kanyang mga mata. Pinuri ni Mugok si Jane Ho sa kanyang tapang. Nagulat si Jane Ho nang marinig ito at nagsimula siyang umiyak. Habang pinapanood ni Mugok si Jane Ho na umiiyak, naramdaman niyang may pag-asa pa sa kanilang nawalang landas ng hukbo ng mga demonyo. Habang tinitingnan si Jane Ho, nagmuni-muni si Mugok na nais niyang lumikha ng isang mas makataong lugar, kung saan ang mga taong tulad ni Jane Ho ay may lalagay sa mahahalagang posisyon. Bagaman namatay si Jane Ho sa kanyang nakaraang buhay, tiniyak ni Mugok sa sarili na hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Ito ay dahil ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagsisisi ay upang mailigtas ang mga taong nararapat.